Magandang araw, Banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D, at your service. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balong-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas, mga tanga, walang utak, mga gonggong, utak galunggong, mga kupal, animal, bisit pabigat ng silbis, witik, salot, putok sa buhin, dot palaman yung sinto-sinto baliw, mga abnoy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong balingin sa gobyerno, lahat ng mga masasamang espiritu, maligno, impacto, mga mangkukulam, mambabarang, mga may kapangyarihang itim, lahat ng mga kampo ng demonyo, pinsan-pinsan ni Lupin III, ninong at inaanak ni Diablo at Lucifer, demonyo Satanas, Judas, Barrabas, Hestas. Kamusta naman? Eto, syempre, katulad nga ng sinasabi natin mga bossing, yung ating pinakamamahal na Pangulo, ang pinakamahal nating Pangulo, eto, nagising na siya mga boss. Matapos siyang matulog ng ilang araw, inuna pang mag-vlog kesa asikasuhin yung mga nasalanta ng bagyo at baha. Ayan, nagising na po siya. Tiyang ina, saan ka makakita ng presidente ang pasok Lunes hanggang Biyernes lang? Ito lang ang presidente na hindi mo pa nakitang nagtrabaho ng kahit anong Sabado o Linggo. Magaling lang to kapag ka mag-aalis, magbabiyahe, magta-travel, pero pucha, pag nandito sa Pilipinas siyang ugag na yan, ang trabaho niyan Lunes hanggang Biyernes lang. Tapos eto matindi, di pa nag-o-overtime yan. Pagtungtong ng alas 5, putya, naka-shutdown na computer niyan. Di ko alam kung anong ginagawa niyan. Inaamoy na yata niya yung utot niya magdamag. So ilang araw na po tayong binabagyo. Binagyo tayo ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Putya yan. Nung Sabado, meron siyang vlog. Nung Linggo, ewan ko, day off. Di naman nagsisimba to. Di naman nagsisimba yung mga satanas eh. Wala naman simbahan ng impyerno eh. So hindi to nagsisimba ng Linggo. Di ko alam anong ginawa nito ng Linggo. So pagdating ng Lunes, buhay na yung tarantado. Buhay na. Nag-meeting na kanina. At ayun, as usual, nung nag-meeting sila, anong pinag-usapan nila? Wala. Wala. Utang ina niyan. Anong aksyon ng gobyerno sa mga nangyaring kabulastugan, nangyaring baha itong mga nakaraang araw? Anong gagawin nila? Magbigay ayuda, bigay ng bigas, ganon. Bigay bigas, merong sardinas, ganyan. Sotanghon, papipilahin ka sa init ng araw para makatanggap nitong mga ayuda na galing din naman sa'yo. Putsang ina, pera mo na, galing na sa pera mo, pahihirapan ka pa ng mga hayop, tapos magpapapicture pa. Magpapapicture pa sa'yo. Putang ina ninyo. Mamimigay ng mga 5 balde, limang plastic bag, mamimigay ng gano'n, tapos wala na, uwi na. Ganun na naman gagawin ng mga ulul na yan eh. Busy din yung mga congressman ngayon. Sabi ko nga sa inyo, supposedly, merong impeachment kanina. Pero pinaka-cancel nila yung impeachment kanina kasi binuksan na nila yung live nila eh. Pagbukas ng live nila, siguro mga alas 9 pa lang, naka-ready na yung live nila. Dati, pag nagla-live sila, may mga waiting na doon sa live nila. Pero kanina, pag tingin nila, putangin na may naghihintay, dadalwa. Si Kapunan lang yata at saka si Ligutan. Sila lang. So ngayon, dahil nga walang manonood sa kanilang impeachment, nakita nila yung mga tao na baha, yung mga tao hindi interesado, maraming mga Pilipino ang nasa relocation site, mga nasa eskwelahan dahil baha yung mga bahay nila, walang kuryente. So hindi na nila tinuloy. Baka sakali bukas, pag nakita nila medyo marami-rami na makakanood, itutuloy na nila yung impeachment bukas. Kupal yan. Ang ina nyo, gusto nyo lang siraan si Inday Sara, mga hayop kayo. Hindi kayo magtatagumpay. Nandito ang Banateros at nandito ang lahat ng mga Banateros sa buong mundo, ulul. Hindi kami papayag na sira-siraan nyo si Inday. Magpapakalat din kami ng mga video na makasiraan nyo, mga ulul kayo. Ang ina nyo. Ito, pakinggan natin yung aksyon ng gobyerno. Hay, sa wakas. Thank you very much. Gising na si Bongbong. Kala namin patay na eh. Ang tagal-tagal na hindi nagpaparamdam. Sige, ano ang balita o aksyon ng gobyerno sa mga nangyaring pagbabagyo nitong mga nakaraang araw? Pasok. Marcos ang kanyang gabinete dahil sa pananalasa ng habagat at mga bagyo. Mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Mase, ano ba ang direktiba ng Pangulo sa kanyang gabinete?
Ruth, ipinag-utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos na tiyaking mapapaabot ang tulong sa lahat ng residenteng apektado ng sama ng panahon. Direktiba niya ito kasunod. Mapapaabot daw ang tulong sa mga residenteng apektado ng sama ng ugali niya. Actually, sa totoo lang, kaya ng mga Pilipino yung sama ng panahon. Ang hindi kaya ng mga Pilipino yung sama ng ugali ng pamilya nyo eh. Sa totoo lang, Bongbong, real talk lang. Ang hindi talaga kaya ng sagutin talaga, hindi kaya ng mga kababayan natin yung kapal ng mukha nyo. Yung sama ng ugali ninyo, yung bagyo na dulot ng mga pagnanakaw ninyo, yung salot na pamilya nyo. Alam nyo, pag ako naging senador, pag ako naging presidente ng Pilipinas, ipagbabawal ko talaga. Ipagbabawal kong manganak lahat ng may mga kaso. Oo, halimbawa, ikaw may kaso ka. Yung kaso mo ay manyakis ka, halimbawa, rapist ka. Pag rapist ka, pati mga pamilya mo, ikulong lahat yan. Pag ikaw, mandarambong ka, congressman ka, mandarambong ka, lahat itukulong, pati apo mo. Tapos, kailangan putulang kayo ng mga ari. Tapos yung mga pichiching ng mga ng mga kalahi mo mga babae, dapat takpan yan. Takpan ng sementohin yan para hindi na dumami yung lahi. Kasi ganyan na nangyari sa atin eh. Kasi nga hindi natin kinapon si Marcos Sr. noon. Siyempre, dalawang masamang tao, si Imelda at si Marcos, nagsama. Putsang ina, nabuo si Bongbong. Hari ng kadiliman, walang iyan na yan. So, ayun, kaya nga, tapos si Bongbong nanganak din. Nakipagganon din sa reyna ng kadiliman at kapangitan. Naglabas din ng mga maladimunyito na mga anak. Ganun ang problema, parami yung mga magnanakaw. Kaya pag ako naging presidente, lahat ng mga magnanakaw, may lahi magnanakaw, mangkukulam, impacto, lahat ng yan, ititira natin sa isang isla. Tapos tahiin lahat ng mga butas na pwedeng pasukan. Lahat ng putulin lahat 'yan. Lagyan na lang ng straw, ganun. Para hindi na dumami ang mga lahi ng mga 'yan. Kailangan talaga dito putulin ang lahi ng mga magnanakaw eh. Sobrang ginawa kasi sa atin talaga ng mga Kastila, mga bossing. Etong mga namumuno sa gobyerno ngayon. Ano mo mga tawag dito? Mga Indio. Kaya nung panahon ng mga Kastila, divide tayo, mga insulares, peninsulares, tapos Indio. Indio. Yung mga insulares, yung mga peninsulares, tama ba? Yung peninsulares, sila yung mga Espanyol na nakapangasawa ng mga Pilipino tapos nagkaroon ng lahi. Yung mga insulares, sila yung mga tama ba? Baliktad yata eh. Basta yun. Insulares, peninsulares. Yung isa, mga purong lahi ng mga Espanyol. Yung isa naman, lahing Espanyol, nakapangasawa ng Pilipino, tapos nanganak. Yun. Tapos, yung isang lahi, yung puro, walang halo. Yung walang halong kemikal, ang tawag sa mga yan, Indio. Tayo yun. Tayo yun, yung mga Indio. Tayo yung mga antingin nila sa atin, mga Indio. Yung mga insulares, peninsulares, mga mayayaman yan. Sila yung mga namumuno sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila. So, eto na. Eto na mga bossing. So, napalaya na tayo. Di ba? Napalaya na tayo. So, ibinigay na sa atin yung pamumuno ng Pilipinas. Eto na. Putsang ina niyan. Ang mga namuno, alam mo kung ano? Indio. Indio yung mga namuno. Putsa yan. Puros mga Pilipino. Alam mo, pinakamasaklap kasi sa bayan natin. May intindihan mo kung yung mga Espanyol, inabuso ka. Maintindihan mo kung yung mga Amerikano, inabuso ka. Kung yung mga Hapon, inabuso ka nung sinakop nila tayo. Itong masaklap eh. Ang umaabuso sa atin ngayon, puta kapwa natin Indio. Indio, putsang ina ng mga yan, mga unggoy yan. Yan nga yung sinasabi ko noon pa na para silang mga unggoy na mga malilinis lang yung mga damit pero mga unggoy pa rin. Pag nakakita yan sila ng saging, putya nag-aagawan niyang mga yan, nasasaniban yan. Parang mga ulol yan, kahit mga busog, kanya-kanyang kuha ng saging yan. Ganyan din kasi yung nasa gobyerno natin eh. Yung nasa gobyerno natin, para silang mga unggoy. Ano yung saging nila ngayon? Alam mo ang saging nila ngayon, Danny Naag, salamat sa iyo ha. Ang saging nila ngayon, pera. Pag nilagyan mo sila ng pera dyan, yung pera na yun, para yun sa bayan, putang inang uunang iisipin ng mga hayop na yan, akin yan, akin yan, akin yan. Ganon, para silang mga hayop, para silang mga unggoy, para silang mga walang sibilisasyon. Pag nakakita sila, putya kanila, kahit busog sila, kahit marami pa silang mga naitabi na mga saging sa mga bulsa nila, o marami pa silang mga pera sa mga bank accounts nila, putya amin yan. Akin, para yun sa taong bayan. Ganyan yung mga namumuno sa atin ngayon, mga Indio. Mga hayok sa pera. Ang unggoy, kahit bihisa mo ng barong, unggoy pa rin. Totoo yan, yung unggoy. Subukan mo, bihisa mo ng ahitan mo, tas bihisan mo ng barong, kamukha ni Bongbong yan.
Pag nakakita ng pera yan, putya kahit yung pera hindi sa kanya, kanya yan. Basta nakita niya, kanya yan. Ganyan ang ugali ng mga hayop. Oh. Tapos ngayon, ganun din ang turing nila sa atin. Anong turing nila sa atin? Ang turing nila sa atin, mga unggoy din tayo. Paano? O, ang gagawin nila, naghihirap ka, bigyan kita saging. Naghihirap ka, bigyan kitang bigas. Putang ina, akin ka na. Ganun ang dating. Good AM, Boss Dada from California. Recruit ko, tito ko na manood sa'yo. O, anong sabi ng tito mo? Gumanda ba buhay niya? Sabi ng tito mo, sabi ko ikaw ang pinapanood ni Sir Bong sa Heaven. Ay, oo naman, syempre. Kaibigan ba ni ano yan? Kaibigan ni Tito Bong yan? O kaibigan ni Tito Bong yan? Sabihin mo sa tito mo, pwede na silang mag-meet ni Tito Bong sa sa langit, nag-aantay yung wala siyang kasama ngayon doon. Kung gusto niya sumunod na siya. Mabuhay ka tito Congratulations, mapupunta ka sa langit. Pinaasa ng tao sa ayuda, ganun. Kaya ngayon, tayo mo lumabas yan, tagal mo siyang hinanap, di ba? Nasaan na si Bongbong? Akala niya, kaya mo siya hinahanap kasi inaantay mo yung ayuda niya. Tarantado, kaya ka hinahanap. Gusto nilang malaman, ano bang plano mong kupal ka? 4 na taon na yung pamumuno mo, 4 na taon na tayong binabagyo, 4 na taon na tayong binabaha, putang ina hanggang ngayon wala ka pa rin nagagawa. Ogag ka talaga ng isinagawang situation briefing sa Malacanang ngayong umaga dahil sa magkakasunod na pananalasa ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Utos daw ng Pangulo dagdagan ang intervention ng gobyerno lalo na sa Luzon para mabawasan ng matinding pagbaha. Tangina dagdagan. Hanggang ngayon nagpaplano pa din kayo? Hanggang ngayon nagpaplano pa din kayo, Bongbong? 4 na taon ka na nagpaplano pa rin. Pucha, ikaw na si most planning. Ang inan yan. Mahilig ka pala mag-planning. Mahilig ka pala mag-planning, Bongbong Marcos. Ba't di ka nag-family planning? Sana hindi kayo nag-anak ni Lisa Marcos para nabawasan sana ng mga demonyo sa Pilipinas kahit na mga 3 lalaki lang. Ogag ka. Puro ka plano Puro ka plano, hindi ka naman eroplano. Puro ka plano. Tayo na, wala ka namang utak, plano ka ng plano Ayon kay MMDH Chair Romando Artes, kung tutuusin, mas maayos ang kondisyon ngayon sa Metro Manila. May mga putsang ina, kita mo, putsang ina tulog. Tulog talaga. Diyan sinasabi ko na tulog si Bongbong. Kung hindi tulog si Bongbong, malamang walang telebisyon sa bahay yan. Walang telebisyon. Siguro, puro VHS pinapanood niyan. Tarzan X, tsaka mga Bold ang pinanood niyan itong mga nakaraang araw. Mantakin mo. Tulog siya mula Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo. Puta pagdating ng Lunes, paggising niya, sasabihin niya na sa totoo lang, maayos ang lagay ng mga kababayan natin. Putang ina, di ba pinakikita ko sa inyo yung baha lagpas tao? Nakikita niyo yung mga tao, kanya-kanya silang tulungan. Yung mga bata, malulunod ng baha, binubuhat nila. Tapos sasabihin nitong tarantado na to na maayos ang lagay ng Maynila, ng Metro Manila. Putang ina, gago. Gago yarn. Ay, paano naging maayos yun, Bongbong? Baha nga Mantakin mo noon pag may binaha, isang lugar lang. Ngayon po siya lahat binaha. Binaha Marikina, binaha Antipolo, binaha Quezon City, binaha Maynila, Las Piñas, Baclaran, Batangas, Pampanga, Bulacan, lahat binaha. Tapos ang sasabihin ng tarantado, okay, maganda. Maayos ngayon, wag kayo mag-alala. Tangina, may reklamo kayo? Bigyan ng bigas yan. Bigyan ng bigas yan na amoy palay. Tangina talaga, ang tingin talaga ni Bongbong sa inyo, mga hayop kayo Pag tiningnan kayo ni Bongbong at hindi pa kayo naghihingalo, okay kayo. Buhay pa? Bayaan mo yan. Buhay pa pala ayos yan, basta humihinga pa. Tangina, demonyo, no? Sobrang demonyo. Hindi ka ba magagalit? Sabi ko nga sa inyo, ako noon, muntik ako magseminaryo, papasok na sana ako sa San Carlos Seminary. Kasi mabait ako na tao, Pag nagmumura nga ako noon, pinapalo ko yung bibig ko Pero naging presidenteng walang hiya na ito, naging palamura ako. Minsan nga sabi nung nanay ko pag natutulog daw ako, nagmumura daw ako sa tulog. Tapos binumura ko daw si Bongbong Marcos habang natutulog ako. Sabi niya, "Hoy, anak, gising. Binumura mo na naman si Bongbong. Hindi ka naman nagmumura dati." Paano ko ba naman hindi magmumura? Ganito kasi nungaling tong mga hayop na ito. Nakikita mo na kaliwat kanan sa mga balita. Putsang ina, rumaragasa yung tubig galing sa bundok. Putsang ina yan, kala mo may white water rafting na nagaganap sa bahay ninyo. Taki mo paglabas mo ng bahay mo may nagsisurfing. Sobrang lakas ng agos, walang hiya. Tas sasabihin nitong tarantado na ito, actually, kumpara nung mga nakaraang administrasyon, maayos ngayon. Tanginan yan, wala kang TV. Antindi nito, no? Antindi nito. Putsang ina, hindi ko alam kung bulag o bobo Dalawa lang yan, bulag siya o bobo siya Hayop talaga naman. lugar daw kasing hindi nalubog sa baha. Ngayon ay gutter deep na lang at mabilis din ang Ang dami nga sinasabi kanina sa loob ng 30 years, ngayon lang kami binaha ng ganito.
Tangin na hanggang liig. Tapos sasabihin nila na may mga binaha kasi na dati mataas, ngayon gutter deep. Gago, yung mga dating mataas na gutter deep, iilan na lang ngayon yun, lahat puros lagpas tao. Ang ina tong mga to. Sabi ko nga, nag-meeting pa kayo, ganyan lang din pala pag-uusapan nyo. Pasasayahin nyo lang din pala mga sarili nyo. O tara, mag-meeting tayo, may bagyo. O anong pag-uusapan natin? Congratulations sa ating lahat dahil job well done tayo. Maganda ang sitwasyon ngayon sa labas. Maayos ang mga kababayan natin appear. Ganun ang ginawa ng mga ulol eh. Tangina, hindi sila tumanggap ng mga balita galing mismo doon sa mga nasa ground. Putyang ina, itong mga ogag na ito na kahit minsan hindi nabasa ng baha, ang lalamig ng bahay niyan. Ang gaganda ng mga aircon niyan, ang gaganda ng mga kama niyan, tulog yan habang umuulan, mga kababayan, bahamba. Tapos sasabihin nila, tuyong-tuyo sila. Mga taga-exclusive subdivision, mga putang ina, siguro mga naka-penthouse pa yan sa mga condominium na mga nasa tuktok sila ng building, kaya kahit bumagyo ng malakas, hindi nila nararamdaman kasi hindi sila nababaha. O, pagdating nila, sabi nila, congratulations, maganda ang ano ngayon. Mr. President, yung pong mga dating binabaha hanggang tuhod ngayon, gutter deep na lang. May ano na lang, wala nang isang dangkal yung baha. Oo, ganun ba? Talaga ba yan? Totoo ba yan? Oo, boss, totoo yan. Ganun, manood nga ako ng TV. Hindi, wag ka manood, sir, wag ka manood. Huwag ka manood kasi yung binabalita namin sa iyo ngayon na mabuti, yun din ang marinig mo sa balita, redundant, magsasayang ka ng oras. Makinig ka na lang sa amin. Puta, ito naman si Bongbong dahil alam nila bobo si Bongbong, alam nila walang utak. O alam nila parang kilawin yung utak niya, namumuti na sa sobrang hindi ginagamit. Pucha, naniniwala siya. Boss, maganda. Talaga maganda. Oo, sir, maganda ang response natin. Ganun ba? O sige, mag-speech ako. Congratulations sa atin, maganda ang takbo ng bayang Pilipinas ngayon kahit may bagyo. Putang ina niya, ang tagal mo na wala, yun lang sasabihin mo, hayop ka, di ka na sana nagpakita. Kaya ka namin hinahanap, sa totoo lang. Hindi ka naman namin hinahanap para marinig yung opinion mo eh. Dahil bobo ka eh. Hinahanap ka namin, gusto namin manamin kung buhay ka pa. Para kung sakaling patay ka na, hindi ka na buhay, sakali palitan ka na namin, kahit wag na si Inday, kahit yung taong grasa na lang sa ilalim ng tulay, pwede na eh. Kasi kung ikaw, palagay ko, mas matalino pa yung taong grasa dyan o sa may Mandaluyong. Sa may ilalim ng tulay, may natutulog dun eh. Oo, nagre-recite yun ng preamble eh. Baka pag yun ang inilagay dyan, damitan mo ng Amerikana, baka mas matalino pa sa presidente natin yan eh. Kaya kayo hinahanap, sasabihin nila, kaya hinahanap nyo na naman si Bongbong, sabik na sabik kayo, kala ko ba ayaw nyo kay Bongbong? Tanga, hinahanap namin kasi baka patay na. Para kung sakaling patay na, palitan na natin ng bago, kahit palitan natin ng puno yan eh. Mas may silbi pa yung puno, kasi yung puno kahit papano, sumisip-sip yun ng baha, pero ito si Bongbong, walang silbi talaga eh. Tangina, sayang ang hinihigup na hangin nito eh. Sayang, hinihingang hangin yan, imbis na napunta na sana sa iba. Pupa, natuwa raw dito si PBBM. Pakinggan natin ang pahayag ni Chairman Artes. Sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati. Simula nang nagsimula kami last year. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita niyo po yan. Lul, wala kayong ginawa kundi clearing operation. Wala kayong ginawa kundi clearing operation, di naman nauubos traffic. Anong sinasabi ninyong meron kayong mga nagkakalkal kayo ng mga nagbubungkal kayo ng mga bara. Anong bara? Wala naman kayo nagagawa. Nakita nyo ba nung nakaraan, umuulan dyan po yung mga tao nila naka-uniform pa MMDA, wala man lang kapote. Kinakamay, minamano-mano yung mga imburnal, kundi ba mga ulol. Paano kung may mga sugat yan na leptospirosis yung mga yan? Tangina to mga syunga-syunga talaga eh. Maglilinis po ng drainage. Ano maglilinis ng drainage? Puro pa-interview yan si Torre. Sabihin mo kay Torre, mukha naman siyang janitor fish. Pakawalan nyo si Torre sa mga imburnal para luminis yan. Oo, mukha naman janitor fish si Mukha naman hito si Torre. Mano ba namang pakawalan nyo ng isang buwan dyan sa imburnal niya para linisin niya? Para may silbi man yung sweldo ni General Torre. Wala may silbi sa buhay yan. Sayang lang din yung mga kinukonsumo niya ng mga natural na mga resources natin. Pakawalan nyo sa imburnal. Yung hito, pakawalan nyo si Torre o kaya yung janitor fish na si Torre. Pakawalan nyo, lilinisin nyo, mawala yung mga bahana yan, pusta. Laking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. Pero Lizzie, from Ontario, Canada, ingat lahat. Ingat ha. Ingat ka rin pagpunta mo ng langit kasi ka na. Sigurado ako mapupunta ka na sa langit, Lizzie. Mabuhay ka, God bless you ha. Pwede ka magsama, isa lang. Isa lang ang isa lang ang +1 lang, hindi ka pwede mag +2 ha. hindi maikakailang problemado pa rin ang maraming lugar lalo na sa Luzon. Katunayan, May namatay 12, may 8 nawawala, tapos sasabihin ni Bongbong, okay. Tang inang yan. One life is too many. Pucha yan.
12 patay, okay lang. Buti sana kung ikaw namatay, okay lang. Pero kung walang kinalaman na tao, namatay itong mga to dahil sa pagdanakaw yung mga putang ina kayo sa pera ng taong bayan, one innocent life is too many. Pero kung mga 10 congressman yan, 12 congressman, 12 senador, na mga magnanakaw, mga gobernador, kapitan, mayor, 12 namatay, okay lang kung mga magnanakaw. Mga normal na tao yan. Tapos namatay dahil sa kagagawan nyo sa pagnanakaw ninyo, dapat kayo ang mamatay eh. Umabot na sa 12 ang casualties base sa tala ng Office of the Civil Defense. May 8 pang naitalang missing. Narito ang pahayag. Diyan sa 8 nawawala, 7 na lang yan, 7. O kahapon, 8 yan. 8 yung nawawala. Ngayon, 7 na lang. Lumabas na yung isa. Si Bongbong. Lumabas na yung isang nawawala. 7 na lang po yan, pakibago. 7 na lang po yung nawawala kasi lumabas na yung isa. Buwisit yan, sayang. Akala ko yung isang yun mapupunta dyan, magiging 13 yung patay eh. Tanginang yan, lumabas pa oh. Aray ko. Ang lugar na nakakaranas ng pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City. Ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwan ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang. Tapos, ngayon lang nangyari yan. Anong gagawin natin? Ngayon lang umulan ng ganyan sa Pilipinas. Di ba matagal na? Unang panahon pa, umuulan na malakas dito. Tangina ninyo. So yun ang susunod na i-project nyo. Yun ang susunod na i-project nyo. Putsang ina, lagyan nyo ng bubong yung buong Pilipinas para di tayo ulanin. Kita mo to, gago talaga to si Vince Dizon. Loko-loko talaga to si Vince Dizon. Mantakin mo ang sinabi niya. Yan daw aspalto. Pagka daw yan na babad sa tubig, kahit daw gaano katibay, basta nababad daw sa tubig, lumalambot. Ay puta ka pala eh. Alam mo pala yun eh. Alam mo naman na ulanin tayo eh. Alam mo naman na ulanin ng Pilipinas. Pag umulan dito, halos kalahating taon. Gago ka. Ba't yung aspalto ang inilagay mo? Di sana simento na matindi. Alam mo man ulan ng ulan dito, naglagay ka ng aspalto. Alam mo naman pala na pag ang tubig nag-stay sa aspalto, nasisira yung aspalto. Putang ina ka, ba't nilagyan mo aspalto? Sana kung nung naglagay ka ng aspalto, nilagyan mo na rin ng bubong yung EDSA. Buong EDSA, nilagyan mo sana ng bubong, tarantado ka. Di sana hindi nababasa yung mga kalsada natin. Kung hindi ka ba naman gago ng 3 ulit, kung hindi ka ba naman nabagok nung ipinanganak ka, maulan man dito sa Pilipinas, 2 man lang ang ating season. Hindi man tayo 4 season. Imagine mo kung 4 season of loneliness ang Pilipinas. Putang ina yan. Sigurado ako marami baka lilima na lang ang buhay sa Pilipinas kung 4 seasons tayo. Tag-ulan at saka tag-araw man lang ang meron tayo rito. Tag-init at saka tag-ulan. Kalahating taon mainit, kalahating taon umuulan. Abay, gago ka, naglagay ka ng aspalto sa EDSA, hindi ba nababasa yung EDSA? Alam mo naman na nababasa yung EDSA, alam mo naman na umuulan at nagbabaha dyan sa EDSA. Ba't naglagay ka ng aspalto kung di ka ba abnormal? Sabi nga ni Diego dati ko yung runway ng airport, binabaha din naman, nag-stay din naman yung ulan dun. Hindi naman humihigop ng tubig yung kalsada sa runway, hindi naman nababakbak ng ganyan. Hindi ba sabi mo yung pang runway yung ilalagay mo dyan? Ba't nabakbak yan? Kantado kayo, mga kawatan kasi kayo eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Maraming lugar din ang lubog rin sa baha. Resulta na raw ito na Ano putang ina, saan ka makakita? Sa labas ng bahay mo may nagsasalbabida, tapos sasabihin ni Bongbong, normal lang yan. Normal to? Bongbong? Putang ina, sa mundo mo, normal to? Taga sa planeta ka. Sa planeta ng mga tanga, normal yan. Pero sa planeta ng mga totoong tao, mga matitiro mag-isip, putang ina, walang nagsasalbabida sa labas ng bahay. Putang ina, naging water world yung lugar. Saan ka makakita ng ganyan? Sasabihin mo normal. Tanginan yan, kung gutter deep lang yan, ba't magsasalbabida yung mga yan? Kaya nagsalbabida yan, malalim yung tubig, kung di ka ba naman sira ulo. Tangina, taga Planet of the Apes ka daw, sabi ni Chori Choli. Hindi ko alam talaga kung saang dimension. Putsang ina, time space warp yata yung na yan. Malacanang pagpasok mo sa loob, putsa, nasa ibang dimension eh. Abnormal, no?
Oo, sasabihin nila na normal lang. Mas maayos nung nakaraan kesa ngayon. Pucha, may nagsasalbabida sa labas. Inang yan. Ano yan, resort? Siargao yarn? Oh, tsaka ng gobyerno na ito, mga loko-loko talaga eh. Ang magkakahalong anomalya sa flood control projects, matinding buhos ng ulan at tambak na basura. Paliwanag ni DPWH Secretary Vince Tison, kabilang sa kanilang intervention ng dredging at paglilinis ng waterways, pagpapalaki ng drainage pipes, pag-improve ng pumping stations at paglilinis ng basura. Hindi masabi ng DPWH kung kailan masusunod. Ayan, no, nakita mo yung mga chismosa ngayon? Noon, yung mga chismosa, pucha, nagkukumpul-kumpul yan. Oh, ano, kumusta na? Ay, nakita mo ba? Yung anak ni Mercy, kagabi, iba na naman nagsundo. O, sabi ko sa'yo, malandi yung bata na yun eh. Tapos si Mercy naman, kung pag malaki yung anak niya, akala mo santo. Pero iba na naman yung nagsundo, di ba? O, nung isang araw, iba na naman yung naghatid. Di ba yung mga chismoso ganyan? Tingnan mo ngayon, ang ginawa ninyo sa mga chismosa sa iskinita, pinalangoy nyo sa kanal eh. Pinalangoy nyo sa tubig. Putang ina, dapat nagchichismisan yung mga yan ngayon. Kita mo. Kita mo, pucha yan. Hirap na hirap sila ngayon magchismisan dahil sa baha. Kainang yan, sabi nga ni Diego Latigo, yung mga chismosa ngayon nakapang surfing. Nakita ko nga rin yung chismosa. Sabi nung nanay ko, nakita ko yung chismosa sa atin, may dalang surfboard. Hoy, kayo naman mga chismosa kayo. Patawarin nyo naman na din tong araw na to. Pucha, may bahana, nagchichismisan pa kayo, nasa labas pa kayo, naghahabol lang kayo, mataya-taya yarn. Hayop naman talaga, oh. Ilusyon na ng pagbaha. Hindi raw ito madali tulad na lang ng nangyari sa Forbes Park Wall na bumagsak. Kailangan pang tukuyin kung sino raw ang contractor lalo't dekada na ito. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. Sa mga areas na Ito na yung namaos sa kasinungalingan. Putang ina nito. Pinsan ni Pinocchio. Pinsan yata ni Pinocchio tong tarantado na ito. O, tingnan nyo, Memya, hahaba na yung ilong niyan. inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, Tingin mo, anong improvement? Nag-improve gago dati yung baha, mababa ngayon, mataas na. Tarantado ka, anong improvement ang sinasabi mo? Tangin na ninyo, 4 na taon na kayo dyan, 3 trilyon ang dinagdag nyo sa budget natin, dating 4 trilyon, naging 7 trilyon, mga kupal kayo. Binabaha pa rin tayo, putangin na ninyo. Inaayos naman daw. Inaayos naman daw. Oo, inaayos naman daw. technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. Kakaumpisa, putaragis ka, 4 na taon na kayo. Ano gusto nyo? 100 taong kayo dyan? Kakaumpisa sinasabi mo. Tangina ka. Kaya kakaumpisa mo lang, kaya hindi, gago. Hindi pwedeng maging dahilan yan. Ayusin mo trabaho mo. Putsang ina, ka-4 na yung mata mo, hindi mo pa nakikita yung problema natin eh. Pumuti na yung bangs mo sa kakasinungalingan mo, hindi mo pa rin na... Ang taba-taba mo nun. Nung napunta ka dyan sa administrasyon, umimpis ka, hindi ko alam kung sa stress o sa drugs. Tangina ninyo, pare-parehas na kayong mga luto na yatang mga utak ninyo. Hindi ko alam kung anong ginagawa nyo, bakit ang labo nyo kausap. I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is... Anong improvement, gago? Ikaw galit na galit ka nga sa EDSA eh. Kakapagawa lang, sabi mo 6 years aabutin yun. Tangina, 6 months pa lang, durog na eh. Anong sinasabi mo? Pucho, saan ka kumukuha ng kapal na mukha, Vince, para magsinungaling? Ginagawa mong tanga kayong mga tao ah. Alam mo, kung kausap mo sa bahay mo, puros mga abnormal, wag mo kami damay. Kayo mag-usap, wag mo kaming idamay sa ka-abnormalan ninyo. Kung kaya mong bulahin yung mga tao sa bahay ninyo dahil mga mongoloid yan, wag mo idamay yung mga Pilipino. Putsang ina ninyo. Pucha, mahiya naman kayo doon sa mga taong binaha. Mahiya naman kayo doon sa mga nasiraan yung gamit. Mahiya naman kayo doon sa mga walang naisalba na mga gamit at nasira yung kanilang mga ari-arian dahil dito sa mga baha na ito. Para pagsasabihin nyo yung mga bagay na yan na parang kung makapagsalita kayo eh. Kala mo naman eh talagang maayos na maayos yung sitwasyon ng mga kababayan natin ngayon. Pinapakita nga sa baha, oh pucha yan, ang lalalim ng tubig. Paano mong nasasabi yung mga yan, boss? just a testament to what the President wants to happen. Kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So ibig sabihin, anong move on kami, ganon? So parang bigyan ka namin ng honeymoon period. Pucha na, ilang taon kailangan mo? Ilang dekada, Vince? Ang tagal mo na dyan eh. Ilang taon ka na dyan? Ilang buwan ka na dyan? Ay, Biro Sena, hindi mo naman pala kaya yung trabaho, ba't tinanggap mo? Sana kung hindi mo naman pala kayang ayusin ng mabilis na panahon, alam mo naman na uulan eh, may schedule yung ulan. Hindi naman umuulan ng hindi naman umuulan ng March.
Alam mo naman na itong mga panahon na ito, kailan ka nagsimula? Last year. Nung nagsimula ka last year, wala pa masyadong ulan, bagyo. O di sana, habang hindi bumabagyo, hindi umuulan, inalam mo na kung saan yung mga lugar na prone sa pagbabaha, yung mga catch basin na mga tinayuan ng mga bahay, di sana, pinrotektahan mo na yun. After 7 months, sasabihin mo na, bago pa lang tayo eh. Gago ka, tag-ulan na ngayon. So, ano yun, tatanggapin na lang namin yung mga katarantaduan nyo? Tatanggapin na lang namin yung mga kawalang plano na mga utak ninyo? Ganun na lang yun, boss. O, sa pagkatapos nito, December, January, February, March, April, May, June, uulan na naman. O, ano na naman dahilan mo? 1 taon pa lang ako dito eh. So after 2 years pa lang ako dito eh. Putang ina ninyo. Hindi nyo pala kaya yung trabaho, di sana hindi nyo tinanggap. Nagjakol ka na lang sana sa bahay, Vince Dizon. Kaya ka nangangayayat eh. Importante ka kailangan, tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. Sa tala naman Tayong titigil saan? Huwag titigil sa pagnanakaw? Namamaos ka na, boss. Namamaos ka na, kakamura mo. Kaya lang, putya niya, minumura mo yung mga wala namang kasalanan. Kayo yung may kasalanan dito, dapat kayo minumura eh. ng DSWD, nasa 1.3 million na katao na ang apektado ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Pero may sapat daw na assistance na inihanda ang ahensya. Pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Gatchalian. Wala namang perfectong distribution pero we try to come close to it. We have to remember ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasa harap, kami we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napalaki ng national stockpile natin. Malaki pala, ba't hindi pamigay lahat? Hindi, in fairness, nandito kay Gatchalian, yung kapatid nito, tanga, si Wing Gatchalian. Ito, medyo mas matalino to, konti lang. Sabi nga nila, maayos man daw magtrabaho ito. Kahit papano. So, wala man to kasalanan si Gatchalian dyan sa pagbabaha na yan. Kasi yung trabaho niyan, magbigay lang ng tulong sa mga tao. So, sige, congratulations sa'yo dyan. Pero, ito si Vince Dizon. Sabi ko nga sa'yo, mabuti pa yung taga-DOH. Nakita niyo yung taga-DOH, wala pa 1 buwan, nag-resign na. Yung itinalaga nila na kapalit ni sino ba yun yung magnanakaw na taga-DOH? Nag-resign ka agad. Bakit? Putsang ina, alam niya bulok eh. Pagpasok niya ng DOH, putang inang yan, inuud yung opisina. Hindi siya nagtagal, umalis siya kagad. Ba't umalis kagad yun? Putya, kung ako gawin mo akong Department of Health Secretary, di tuwan-tuwa ako, dami kong matutulong mga kaibigan kong nasa ospital, di ba? Pero putang inang yan, ganun kabulok ang gobyerno ngayon. Lahat ng ahensya ng gobyerno, putang ina, binubukbok. Puro bulate. Kaya pagpasok nung bagong sekretary ng DOH, putya, walang pera. Walang pera kahit pambayad ng kuryente, wala. Kasi ninakaw ng mga walang hiya. Figure of speech yun, ha? Di fake news yun. Figure of speech. Said na said. Anong yung pamumunuan mo pagka ganun? Kung said na said yung bayan mo. Kaya nga sabi ko nga, kung halimbawa mananalo si Inday Sara sa 2028, kailangan matatag si Inday Sara, tsaka kailangan merong vision si Inday. Kasi kung tawag dito, magiging presidente siya, tapos itong administrasyon ni Bongbong, putyang ina, hanggang sa pati kaluluwa ng Pilipinas, ninakaw na. Yung said na said tayo, talagang tuyot na tuyot tayo mga bossing, kawawa ang magiging presidente sa susunod. Miski ko si Inday, magdadalawang isip ako. Magdadalawang isip ka talaga. Ano pa yung balita? Pasok, sama daw ng panahon. Sige, bakbakan natin ang bakbakan yan. Talang patay ng OCD dahil sa masamang panahon habang Ralph dyan sa Denmark, mabuhay ka ha? God bless you. sa 380,000 ang apektadong Ralph. pamilya. Kaya naman ipinagutos ni PBBM ang agarang tulong sa mga biktima. Git naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, may nakikita ng improvement sa mga flood control project. 1 taon matapos pumutok ang flood control scandal. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Ang kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng masamang panahon ang pangunahing utos ni PBBM sa mga ahensya ng pamahalaan sa Sarap tuyong-tuyo yung mga ogag Tuyong-tuyo, ang sasarap, ang gaganda ng mga damit. Habang yung mga kababayan, nakasalampak sa semento, walang naisalbang gamit, etong mga pasahod ng taong bayan, ang sasarap ng mga ngiti
tinatawag niyang situation briefing sa Malacanang kaninang umaga. Ayon sa palasyo, nais makasiguro ng Pangulo na makakarating agad ang tulong ng gobyerno. Ang DSWD at mga LGU, nasa 39.37 million pesos na raw ang assistance na nailabas. Bukod pa yan sa higit 54,300 na family food packs. Nasa higit 3,000 personnel din daw ng law enforcement agencies ang nakadeploy ngayon para sa search and rescue operations. Sa gitna ng mga pagbaha, ang mahabang listahan pa ng flood control projects ng gobyerno kailangan ding bigyang pansin ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na there is no Nung inayos mo, wala kang inayos eh. Inan to, naglolokohan sila. Oh. Tinan mo, habang nagsasalita siya, wala nakikinig. Alam nila, niloloko nila yung mga sarili nila. Alam nila. Tinan mo, para silang mga Biyernes Santo. Tinan mo mga itsura. Oh, kasi alam nila tangina galit ang taong bayan sa kanila. Lahat ng comment sections, pinagmumura sila. Putang ina nyo mga magnanakaw. Tinan nyo, nilulunod nyo na naman kami. Tinan mo mga itsura. Oh. Ganyan ba itsura na may nagawang mabuti sa bayan? Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, pag nagharap siya ng mga ganitong tao, proud eh. Proud na proud yung tao, yung secretary, proud eh. Kasi alam niya na maganda yung ginagawa niya sa kanyang ahensya. Pucha, itong mga to, tinan mo yung mukha ni yung mukha ni DSWD. Pucha, mukha na may Down syndrome. Tapos tinan mo tong mga to, hanggang kay Claire Castro, tinan mo yung upo, naka-slouch. Kasi alam nila yan eh. Alam nila yan na ano lang yan. Kumbaga optics lang yung mga firm na nila, stance nila. Pero pucha, deep inside, yung mga mura ng tao, pucha, ano yan? Pumapasok din sa mga kaluluwa yan nila. Kaya akala ninyo, itong mga ginagawa natin na pagmumura sa kanila, hindi nila ito pinapansin. Ulul, kunyari lang yan. Kunyari, maaangas yan. Pero deep inside, pucha, gigil na gigil sa atin yan. Hindi yan natutuwa sa mga pinagsasasabi natin at mga comment ninyo sa mga post nila. Kaya ulanin nyo yung mga post nila ng mga comment ng mga totoong sentimiento ninyo para alam nila na maaring pwede nilang gamitin yung mga posisyon nila para lokohin nila yung isa't isa pero hindi nila maloloko taong bayan. Night solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa. Ulul, tangina mo. Dekada, sinisi mo na naman sa ibang Ikaw ang nandiyan dyan eh. Huwag ka na manisi sa iba. Kung di ka man, huwag ka na magdahilan. Kung mali ka, mali ka. Kung hindi kayo effective, di kayo effective. Tapos, hindi yung mag-aano ka pa. Hindi yung magsisisi ka pa sa, sa ibang tao. 4 years na yung administrasyon nyo eh. O, di sabihin mo na kasi yung mga, before ako, 3 years, yung 3 years ng administrasyon na to na hindi ako yung may hawak, puro kademonyohan yung ginawa. O kaya talaga ngayon nahihirapan ako. Sabihin mo nahihirapan po talaga ako, pasensya na. Pasensya na dun sa mga nabaha, nahihirapan po talaga ako. Umamin kayo, hindi yung makapagyabang kayo, magaganda na yung mga ginagawa natin sa mga ganito, sa mga ganyan. Ulul. Alam mo, maiintindihan naman ng taong bayan eh, kung tatanggapin nyo lang na hindi kayo naging effective at humihingi kayo ng tulong at humihingi kayo ng mga suggestion kasi sobrang laki talaga ng problema natin kaya kailangan natin magtulong-tulong. Pwede naman ganun eh. Baka nga maawa pa kami sa'yo eh. Baka nga pumunta pa ako sa opisina mo tapos sabihin ko sa'yo, anong gusto mo? Anong bubuhatin ko dyan? Baka tulungan pa kita, baka buhatin pa kita eh. Oo eh. Pero yung magyayabang kayo dyan na actually, kasalanan naman yan ng mga administrasyon. Ngayon naman, may mga inayos naman tayo dun sa mga inayos naman natin, okay naman. So yung mga ibang binabaha dyan, yan pa yung mga hindi pa natin kasi maayos-ayos kasi dekada ng mga problema yung ulul. Tingnan mo. Tagal-tagal nyo na. 4 na taon na kayo. Kahit na bago ka pa dyan, yung administrasyon, 4 na taon. So, dapat pag nagsasalita ka, hindi lang para sa sarili mo. Dapat para sa buong administrasyon. You've been there for years. Wala pa kayong nagagawa. You've been there for years. Taon-taon tayong inuulan. Ganito ng ganito yung sitwasyon natin. I'm not saying, mga bossing, na ang pangarap ko sa Pilipinas ay, mawala na, hindi na tayo bahain. Imposible yun. Walang lugar sa mundo ang hindi binabaha. Kahit gaano kaunlad na bansa, binabahayan pag sobra-sobra yung tubig. Pero maganda kasi yung mga sistema nung kanilang mga drainage system, yung flood control system nila maganda. Lahat yan hinihigop yung tubig papunta sa dagat. Spillways papunta sa dagat. Putsang ina ninyo, puro kanal yung pinaggagawa nyo. Kung di ba kayo mga gago eh. Puro kanal. Putang ina niyan. Kung gumawa kayo ng napakaraming mga spillway, binuhay niyo yung mga spillway papunta sa dagat, o di sana, may mga pumping stations tayo papunta sa dagat, bawat lugar meron. O di sana, kahit papaano, bumahaman, mabilis mawawala. Putya, hindi eh. Ang ina niyan eh.
Iba yung nangyayari eh. Paano mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Simula raw kasi nang humalili siya sa DPWH nang pumutok ang flood control scandal at tinarget ng ahensyang ayusin ang mga ghost at substandard projects. Tang ina ninyo ni Bongbong, wala kayong ginawa kundi tumuro ng tumuro eh. Oo, turo kayo ng turo, direct turo ka eh. Hindi ka direktor, direkturo. Puro kayo turo, baka manuno kayo dyan. Tangina nyo, tingnan nyo yung mga betlog nyo ni Bongbong, baka namamagana, baka may naturo kayong itim na duwende. Hindi nyo maigi. Pucha, parehas kayo ni Bongbong, nakasalamin kayo lagi, hindi nyo makita. May improvement naman daw talaga nakikita kahit pa sa ilang probinsya. Ipinakita ng DPWH ang ilang lugar sa Kamaynilaan na hindi nilamon ng baha ngayong taon kumpara noong nakaraang taon, gaya ng Taft Avenue at Yung Bonifacio. Taft Avenue, hindi nila mo ng baha. Gago ka ba? Meron po si Isko ngayon. Wag muna kayong dumaan sa Taft. Wag muna kayong mag-Taft, sabi ni Isko. Kasi nga may baha doon. Sinasabi nyo, hindi bumaha sa Taft. Hindi ko talaga alam kung gaano kasinungaling itong mga to. Drive. Pagdating sa flood mitigation, ang dredging, pagpapalaki ng drainage pipes, Saan ka makakita ng ganyang imbornal? Sabi ko nga sa inyo, para luminis yan, ipakawalan nyo dyan, 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo si General Torre, di magugutom, kakainin nyo yung mga basura eh. Oo, yun ang trabaho ng janitor fish. Para may silbi si General Torre sa sayang man pasweldo sa kanya. at paglilinis ng mga basurang nakabara sa waterways ang focus ng gobyerno. Tinanong natin kung ano nang nangyari sa mga proyektong either ghost o substandard sa ground zero ng flood control scandal, ang Bulacan. Ayon sa gobyerno, tuloy ang mga proyekto sa Kalumpit. Pero para sa mga lugar gaya ng Hagonoy na under investigation ang mga proyekto, hindi pa rin daw umuusad ang mga ito. Para sa agenda. Wala na. Wag na yan. Davao. Doon daw kayo sa Davao mag-focus kasi. Ayan kasi nakarma na naman kayo. O, bukod sa tinatrabaho nyo na naman si Pastor Apollo Kibuloy, ayan. Inaano nyo na naman, panay ang silip nyo sa Davao, kaya ayan nangyayari. O, eto yung gumuhong pader, putyang ina niyan. Sinong gumawa ng pader na to, Vince Dizon? Ha? Sinong gumawa ng pader na to? Pasok. Ng MMDA ang iba pa mga pader na may substandards na Forbes Park sa bahagi ng EDSA. Meron kasing gumuhong pader doon na nasa pulpa sa video. Live mula sa EDSA Ayala, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano na ang update dyan? Alam mo, Julius, may mga harang na dito sa bangketa, dito sa northbound lane ng EDSA Ayala Avenue. Pero ito dahil ay ginagawa nga itong bangketa bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation at na-timing na nga lang na noong Sabado ay gumuho itong isang bahagi ng pader dito sa Forbes Park. Sa CCTV footage ng MMDA na eksklusibong nakuha ng News 5 ay kasagsagan ng pag-uulan ay makikita ang pagguho ng bahagi ng pader ng Forbes Park sa bahagi ng northbound lane ng EDSA Ayala Avenue nitong Sabado ng gabi. Mabuti na nga lang at nakastop ang traffic light at malayo sa pader ang mga motoristang galing ng Ayala Tunnel. Ang insidenteng yan, agad ininspeksyon ni na Public Works. Ayan na po, tsaka na yung dalawang ogag Pucha, si Torre at saka si Turo. Si Boy Turo at saka si Torre. Nag-usap yung dalawang tanga. Ano masusolusyonan yan? Wala. Utang ina niyan. Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Napamura pa nga si Secretary Dizon. Ano naman, puro si mura ng mura eh. Mapapamura ka ba, Vince Dizon, kung alam mo maganda yung ginagawa mong trabaho? Hindi. Tapos kung makapagsalita ka sa pressroom kanina, parang andahin mo nagawa sa Pilipinas, ogag. Kaya ka nga nagmumura eh, dahil palpak eh. Giit niya dapat imbestigahan ang insidente dahil tila substandard ang pagkakagawa sa pader. O di ba? Tangina, yan ang problema. Ayan ang problema. Kasi nga, yung sistema ng pagnanakaw, putyang ina, sagad na hanggang buto. Bago na yung DPWH secretary, pero substandard pa din yung gawa. O, kaninong kasalanan na naman yan? Baka diskaya na naman gumawa niyan. Hayop na yan. Ang inang yan, kayo gumawa niyan eh, tas substandard, kanino nyo isisisi ngayon yan? O, paano nyo sasabihin ngayon na yung ibang mga proyekto nyo maayos, samantalang ito, Metro Manila na ito Metro Manila na ito, substandard pa din. O, paano kayo ngayon makakasigurado na maayos talaga yung ibang mga proyekto ninyo? Buti ito, nakuha na ng CCTV. Paano yung mga gumuguho ng mga proyekto nyo na mga walang CCTV? O, paano na yon? Yan ang sinasabi ko eh. Pakinggan natin ang bahagi ng inspeksyon. Ano yan? Tubular. Tubular, hindi man yun. Ayun na, natatawa pa si Torre. Tubular, hahaha. Ano yan? Ikaw trabaho mo yan, Vince Dizon eh. Binabandayan mo dapat yan. Ayun yan. Nung panahon ni Mark Villar, walang ganyan.
Nung panahon ni Mark Villar, wala namang ganyan gumuguho. Putsang inang yan. Ikaw na yung tao. Ikaw na yung nandiyan dyan, tapang-tapangan ka, tapos tinatarantado ka pa rin ng mga kontraktor mo. Anong ibig sabihin nun, Vince Dizon? It's either wala kayong habas sa pagnanakaw pa rin hanggang ngayon, or walang respeto sa'yo yung mga kontraktor. Kung hindi ba kasi kayo mga gago eh. Tinan nyo kung gaano kagago itong mga tolongges na ito. Alam nyo naman, lahat ng mga kontraktor na yan, puros mga magnanakaw yan. Ba't di kayo magpalit ng mga bagong kontraktor? Ang dami-daming construction firm sa Pilipinas. Magpalit kayo ng kontraktor o kaya kumuha kayo sa ibang bansa. Putsang ina niyan. Kung yung, alimbawa, China, o alimbawa, Malaysia, Singapore, o kung sa kanila nyo ibibigay yung proyekto, tapos maaayos nila yan, maayos talaga yung gawa nila, pabayaan mo na mapunta sa ibang bansa yung kita o yung negosyo. Basta maayos yung trabaho. Ang problema, magbibigay nga kayo ng negosyo dito, makakaibigan nyo din yung mga contractors, nagpaparty-party kayo, putsang inang yan, in-overprice yung proyekto, tapos kinalahati nyo pa yung budget para dun sa mismong proyekto, ninakaw nyo rin yung pera. Ano mangyayari? Ganyan talaga, babagsak. Natatawa pa si Tore na bumagsak yan. Putya, proyekto ng gobyerno yan. Di ba kayo mga siraulo? Di kayo nahihiya niyan, Vince Dizon? Simento eh. Tubular din saka drywall. Naku po. Buya matang ano? Tsaka na, tuwan-tuwa pa sila. Ayan kasi yan, meron yan dingding ng Forbes Park. So, nilagyan pa nila ng another dingding. Hindi ko alam kung bakit nilagyan pa nila ng isa pang dingding. May dingding na yung dati dyan yung sa Forbes Park. Ewan ko, siguro dahil may kita sila dyan. Siguro dahil yung dingding na yan na ikinabit dyan, siguro, utsang ina, baka may kurakot sila dyan. Kasi may dingding na eh. Tapos pinatungan pa nila ng isa pang dingding. For the longest time, yung dingding dyan sa EDSA na yan, dingding ng Forbes Park yan eh. Mano ba naman yung nakiusap kayo sa Forbes na okay lang ba na okay na tong dingding ninyo, ito na lang, tapos ayusin na lang namin yung paligid para malalakaran. Mantakin mo yung kinain ng dingding, isang metro. Di sumikip pa yung sidewalk, imbis na dating maluwag, lalong sumikip dahil doon sa inilagay nila. Bobo ka, Vince Dizon. Araw-araw ka nandiyan dyan, nag-i-inspection ka, tapos hindi mo nakikita yan. Putsang ina, baka humukus-pokus na naman kayo dyan. Baka kumubran na naman kayo dyan ng sandamukal. Kaya putya, kahit may dingding na, pinatungan nyo pa ng panibagong dingding. Ang ina ninyo yan ang problema kasi sa inyo Gawa kayo ng gawa ng mga bagay na hindi nyo naman ginagawa Bahagya ito nagdulot ng matinding traffic mula Sabado hanggang Linggo habang inaalis ang mga nagkalat na semento mula sa pader. Nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang MMDA kaya kanina balik normal na ang trapiko dito sa lugar. Ayon sa MMDA, gumuho ang pader dahil sa matinding pag-ulan. Pero ang pinaka-problema ayon kay General Torre, ito, pakinggan natin. Substandard talaga eh. Ang top part niya is, ang ginagamit is mga tube. Magalit ka. Nagalit ka sa Davao Di ba? Galit na galit ka sa Davao. Ito, ikaw mismo nakikita substandard. Kaninong project yan? Project ni Bongbong yan Amo mo yun Project ni Vince Dizon yan. Kasama mo kanina. Sana sinampal mo si Vince Dizon. Ang ina ka, Vince, tanga ka. Ikaw ang hepe ng DPWS. Tinatarantado ka ng mga tao mo. Hindi mo nakikita yan. Hindi sana ginanon mo, Tore. Putsang, ingay-ingay mo sa Davao. Tapos pagdating dito, wala kang imik. Ganyan lang. Substandard Hindi ikaw gumawa kung gusto mo. Mukha ka namang karpintero. Tapos drywall. Walang ganun Hindi ganun Napakalabo na lulusot yun. So, sana, binabatikos mo si Vince Dizon. Kasama mo kanina. Vince, ano yan? Ano yan, Vince? Trabaho nyo. Ba't ganyan? Pangina, ba't pumapayag ka na ganyan? Sana ginanon mo siya. Kung ako katabi ni Vince doon Boss, sino gumawa ng putang dingding na yan? Sino gumawa niyan? DPWH? Hindi ba ikaw ang head ng DPWH? Ano yan? Ba't ganyan yung gawa nyo? Pag mo sabihin hindi ikaw gumawa niyan, ikaw ang department head. Contractor niyo yan, sinusupervise nyo yung na yan, yung construction na yan. Ba't naging ganyan yan? Paano lumusot sa yan? Yung mga ganyang substandard na mga gamit. Dapat ginanon mo si Vince Dizon. Yun ang sagutin mo, Vince. Bakit lumusot sa iyo yung mga substandard projects na yan? Sa Metro Manila yan, paano doon sa mga probinsya? Di ba? Kung sa Metro Manila, kitang-kita na ng mata. Palpak pa yung trabaho, dinalo na doon sa mga hindi na nakikita ng mga tao. Yung mga walang CCTV, mga walang hiya kayo. Gusto natin malaman kung paano nangyari na ganun kataas.
Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang may pagkukulang sa pagpapagawa ng pader. Kapansin-pansin din dito Tanginan yan. Kayo, anong siniimbestigahan nyo pa kung sino may pagkukulang? Sino na naman magkukulang? Si Inday Sara na naman. Impeachment na naman. Kaya na kayo ang may pagkukulang dyan. Gobyerno. Proyekto ng gobyerno yan. DPWH. Sino pa may kasalanan dyan? Siraulo kayo. Alam niyo, mali kasi yung priorities ninyo. O mali. O katulad yan, sa mga lugar na nagbabaha, yung mga congressman, yung mga LGU, mali yung priorities eh. Maling-mali. Bakit? Marami kasing way para para mabawasan natin yung pagbabaha. Hindi lang gagawa tayo ng mga flood control, yung mga wall sa ilog, patataasin natin, lalaliman yung ilog. Maganda man yun, pero hindi lang kasi yun ang solusyon. Ang solusyon kasi, mga bossing, ang solusyon, yung mga kabundukan natin nakakalbo. Natatandaan ninyo, nung huling bumagyo dito sa tapos sumakay ng helicopter na naman tong si presidente nating pinaglihi sa hipon yung utak. Ang ginawa di ba nagbaano siyang ganoon, di ba, may binaha somewhere in Visayas yata yon. Sabi niya, alam niya na kung ba't nagbaha. Alam na niya. Gumuho kasi yung mga lupa eh. Alam na niya. Kasi wala daw puno. Walang puno, sabi niya. Kahit elementary, alam yun eh. Na kapag ka isang bundok, kinalbo mo, guguho yan. Ibig sabihin, illegal logging, illegal mining, yun ang nagiging problema natin. Sinisi actually, dyan sa Cebu. Yung dyan, isang malaking ginawang subdivision, parang tinapyas yung bundok, ginawang mga bahay, kondo na mga nakadikit sa dingding ng bundok. So parang sinasabi nila dahil daw doon kaya sumobra yung baha diyan sa Kapatagan. Yun ang problema kasi kahit gaano karaming mga proyekto, flood control projects ang gawin natin dito sa Kapatagan, kung yung mga kabundukan natin hindi natin aalagaan, ang dami nating mga bundok dito, Sierra Madre ang haba niyan, at kung saan-saan pang bundok. Kung yung mga bundok natin hindi natin aalagaan, wala talaga mangyayari. Yung mga flood control na pinagastosan natin ng bilyon-bilyon dito, masisira lang din. Kasi nga, wala namang bansa ang hindi binabaha. Lahat naman ng bansa binabaha. Kahit Japan, China, Hong Kong, Singapore, Amerika, Australia, Canada, Europe, binabaha yan pag sobra-sobra. Pero hindi meron silang sistema kung papaanong yung baha na yun mawala kagad. Yun ang maganda sa kanila. Dito kasi sa atin wala. Sa atin kasi, for the sake of gumawa lang ng proyekto, kahit na hindi konektado. Siyempre, katulad dito sa Metro Manila, magkakadikit man tayo. Pasig, Mandaluyong, San Juan, Quezon City, Pateros, Taguig, magkakadikit yan eh. Hindi ba? Dapat yung mga proyekto dyan, hindi kanya-kanya. Yung mga proyekto dyan, dapat nakikipag-coordinate ka dito. Halimbawa, ito na yung katapusan nung sayo. Halimbawa, yung sayo, ganito kalapad. Tapos yung susunod na barangay mo na tatamaan nun, ganito na lang kaikli, ganito na lang kaliit. Talagang magkakaproblema yan. So, kailangan standard, di ba? Sa itong patubig na to, saan to dadaan na mga syudad? Dadaanan nito maraming syudad papunta ng Manila Bay, ganon. Idadaan natin doon yung tubig. Dapat lahat ng mga LGU, mga congressman diyan, nag-uusap-usap sila, flood control project nila dapat magkakakonekta. Dahil magkakaiba silang mga proponents eh. Halimbawa ako si first district, yung second district dadaanan nung nung flood control ko. Dapat standard kung ano yung ginagawa ko, ganun din yung ginagawa ng sumunod na distrito. And so on and so forth. Hanggang kailangan standard yun, pare-parehas yung laki, pare-parehas yung itsura, iisang direction para papunta doon sa dagat, ganun. Ang problema, itong congressman ng distrito na to. Ang liit man ng distrito niya. Magpapagawa siya ngayon ng flood control sa distrito niya. Tanginan niyan, wala pa 1 kilometro. Paano masusolusyonan yun ng baha? Si pwedeng sa'yo walang baha pero yung katabi mo may mga baha. Bakit? Kasi yung proyekto mo, lahat ng tubig dinala mo naman sa kabilang barangay. Yun ang problema natin. At ang isa pa, yung kabundukan. Kailangan talaga higpitan natin yung batas patungkol dun sa mga illegal miner, illegal logger. Paano yan? Illegal logger, illegal miner, puros mga taga-gobyerno. So nakakalbo ngayon yung mga bundok, tapos pag nasaturate yung lupa, kung di mo mag-mudslide, mag-landslide, kaya nga nakita nyo, di ba yung mga baha ngayon kulay brown? May papakita ko sa inyong video.
May papakita ako sa inyong video mga bossing kung papaano sinolusyonan ni Pastor Apollo Kibuloy yung pagbabaha dyan sa Davao, di ba? Kinwento ko yan sa inyo kanina yung patungkol dito sa Tamayong. Yung Tamayong na yan, mga bossing, bundok yan. Paanan yan ng Mount Apo. Malayo na yan sa Davao, sa mismong central ng Davao City. Ang layo niyan. Para makarating ka rito sa paanan ng bundok na ito, malayo ang lalakbayin mo. Yang Tamayong na yan, mga bossing, mahaba yan, ilang kilometro yan. Dati walang kalsada dyan. Walang kalsada, si pastor diyan man siya nakatira. Diyan man siya nagsimula. Yung kanyang mga revelasyon, diyan niya yan nakuha. Matagal siyang tumira diyan sa bundok. 1 taon siya sa Kitbog, 5 taon siya dito. Hindi siya bumaba, 5 taon siya na nandiyan. Yung 5 taon niya na yan, mga bossing, yung lugar daw na yan, farmland yan. Taniman ng saging. Yung lupa daw dyan, ay salamat, may nakaalala. Mayroon bagong mapupunta sa langit, si Marie. Marie, go ahead dyan sa Canada, mabuhay ka. Kala ko nakalimutan nyo na ako eh. Masyado kayong natutuwa sa kwento ko ah. So, yung lugar na yan, matindi, pag umulan daw dyan, grabe daw ang baha dyan. As in, nasasalanta yung mga tao dyan. Tapos, wala pang kalsada dyan, putik yan. Maraming mga magsasaka dyan na nakatira na ang kanilang kabuhayan ay mga prutas. So yung mga prutas, bago nila maibaba sa kapatagan, bulok na, durug-durug na. Kasi nga, putik yan eh. Tapos pataas yan, dahil paanan ng bundok yan. Bababa, para makapagbenta ka ng prutas, ibababa mo yun doon sa kapatagan para may benta mo. So, ang hirap ng buhay dyan, mga katutubo yung mga nakatira dyan. Kaya nga puro NPA ang tao dyan noong araw. Kaya nga si pastor, ang dami niyang kalaban ng NPA. Kasi nung nagsisimula pa lang yung simbahan niya, talagang matagal na siyang inaatake ng mga NPA dahil puros NPA yung mga tao dito. Ngayon, mga bossing, noong umunlad ang simbahan ng KOJC, dahil man taga rito nga si pastor, ang ginawa ni pastor, niya yan. Pinasimento niya. Dati, ang dito sa sa May Tamayong, ang eskwelahan nila dito hanggang elementary lang. Ang mga tao dito hanggang elementary lang yung inaabot, mga bossing. Kasi kailangan nilang bumaba ng pagkalayo-layo para na makapag-aral sila ng high school. At putik yun. Ilang kilometro yun na putik, bababain mo para na makapag-aral ka. So, yung mga tao dito, hanggang elementary na lang inaabot. Pagtaas ng elementary, wala na. Binigyan sila dito ng buhay ni pastor. Pinagawan niya sila ng kalsada dyan. Bukod sa kalsada, gumawa si pastor dyan ng high school. Ang pangalan nun? Nung high school niya dyan. Basta, pinangalan niya yan din sa kanyang magulang. Oy, maraming salamat ha. Gumagana pa pala yung mga pakulay. Wala na yatang gusto pupunta ng langit dito. Si Lin Miyamoto at si Joby Libao dyan sa Japan. Mabuhay kayo. Salamat ha. Yan. Pinagawa niya dyan ng eskwelahan, high school. Gumawa siya ng eskwelahan dyan para yung mga tao hindi na kailangan bumaba. Jojo Hugo, salamat sa'yo. Yung mga tao dyan, hindi na kailangan bumaba para mag-aral ng high school. So, dating elementary lang inaabot ng tao dyan, nakakapag-aral na sila dyan ng high school. Nagkaroon pa sila ng kalsada. So, yung mga produkto nila, madali na nilang naibababa sa kapatagan para ibenta. Nagkaroon sila ng maayos na kabuhayan. Ngayon, sobrang binabaha daw dito. Sobrang binabaha rito kasi nga, yung mga lupa na yan, puro farmlands yan. Halos wala nang tumutubo dyan ng mga kasi sobrang lutong-luto na yung lupa dyan kasi noon puro saging, lumilipad lang dyan yung mga yung mga tora-tora tapos nagsasaboy lang ng mga fertilizer. So, acidic na yung lupa dito. Wala nang mabubuhay na mga halaman. Pero anong ginawa ni pastor? Ang ginawa ni pastor, merong isang tao dyan na lumapit sa kanya. Tapos, nagbenta ng lupa sa kanya. Kasi mga yung mga katutubo man na nandiyan dyan. Nung nalaman, nung mga tao na yun, na binili yung lupa. So naawa na lang si pastor kasi nga walang makain yung tao, binili niya na yung lupa. Tapos yung mga kapitbahay noon nagsilapitan lahat kay pastor. Tapos bili mo na rin yung lupa namin, kasi wala na eh. Yung lupa, hindi na nabubuhay yung mga tanim eh. So ang ginawa ni pastor, sa awa niya, gumawa siya ng paraan para i-accommodate niya yung mga tao na nagbebenta sa kanya ng mga lupa. So na-acquire niya itong lupa na ito diyan sa paanan ng Mount Apo. Tapos ang ginawa niya, pinaganda niya. Nagtanim siya ng daan-daan libo na mga pine tree, mga halaman, pinaganda niya ng sobra. Hindi na ngayon nagbabaha dyan. Bakit? Gumawa na siya ng sarili niyang climate change dyan. Alam ba ninyo na pag nandito ka sa lugar na ito, walang signal man dito. Bundok talaga yan eh. Pag nandiyan dyan ka, ang lamig para kang wala sa Pilipinas.
Talaga kahit gaano kainit sa baba, pagdating mo rito, laging umuulan. Nakakagulat nga eh. Kasi ang init-init sa Davao City, pag akit namin dito, ang lamig, nagja-jacket kami. Bukod tangi yun. Sabi ko, ibang klase, ang ganda talaga dito. Pinaganda yun ni Pastor. Walang pera ng taong bayan. Walang pera galing sa tax natin. Walang pera galing sa kanino man na politiko. Yung mga lahat na nagtanim dito, mga miyembro nila. Blood, sweat, and tears ng mga miyembro nila. Tayo pa kaya may pera tayo ng gobyerno? Mali lang kasi yung priorities, mabobo yung mga nasa gobyerno Pero kung nasa gobyerno, katulad nito mag-isip nung gumawa nito, sana maganda Pilipinas. Imagine mo kung yung pera natin, pinagaganda ng gobyerno yung mga kabundukan natin katulad nito, hindi magbabaha sa kapatagan. Kasi nga, meron kang rainforest na sarili. Kung ganun sana panoorin ninyo to para makita ninyo kung gaano kaganda tong property na to from Putik. Ganito yung ginawa ni Pastor. Mano-mano yan. Sila mga miyembro nagtanim yan. Tapos babanatan nyo si Pastor. Rayson Tiberos, ang kapal ng mukha mo, may ganito ka ba? Ikaw, Leila de Lima, may ganito ka? Kayo, Sindena, sa tagal-tagal nyo sa bundok, nagkaroon kayo ng ganito? Nakapagtanim kayo ng ganito? May mga lugar kayo na paganda na ganito? Na dito lang sa lugar na to meron. Sa buong Pilipinas, wala nito. Dito lang may ganitong lugar sa Davao City. Malaparaiso sa ganda at para ka talagang nasa ibang bansa sa ganda ng lugar. Ang sarap ng klima at sobrang nakaka-relax ng paligid. May bonus pang overlooking view ng Davao City. Kaya samahan niyo po ako ngayong araw, ating pasyalan ang napakaganda at malaparaisong lugar dito po sa Glory Mountain, sa Barangay Tamayong, Kalinan District, Davao City. Lin, salamat sa iyo, Lin, ha? Kalinan yan. Kalinan. Diyan nagpunta si Bongbong yung may pinatayong mga pabahay. Kita mo kung paano ang ginawa ni Pastor. Dito sa lupa na halos wala nang tumutubo na halaman. Tingnan mo ginawa niya. Mano-mano yan. Silang lahat ng mga miyembro, wala silang hiningin tulong kahit kanino. Mano-mano nila na ginawa yan. Dahil napaganda nila yung lugar na yan, hindi na ngayon binabaha diyan sa Kalinan. Dahil dito. May pera ng gobyerno? Wala. Ba't kaya? Walang pera ng gobyerno. Tapos yung gobyerno may pera, hindi kaya yung ganito. Diba? Yan yung tatanungin natin. Tanggalin ko lang yung tawag dito, yung background music kasi baka may baka may copyright Ayan tingnan niyo yan, yung kalsada na yan. Lagay ko yung ni Bongbong. Lagay ko yung tugtog na para i-background tayo. Kita ninyo kita nyo man-made yan. Yan yung kalsada na yan na sinasabi ko. Yan yung kalsada na yan. Lahat yan, si Pastor ang nagpagawa niyan. Ang layo niyan, mula dyan hanggang dun sa bundok. Nakita nyo yung bundok, ang kapal ng ulap. Diba? Ayan Yan yung sinira ng mga ng mga pulis nung pinasok ni Torre. Yan yung pinasok nila. Kita mo kung gaano kaganda. Ayan ang Glory Mountain. Sino yung mga tao na yan? Puros member ng KOJC yan. Sila nagme-maintain yan, mga bossing. Kita ninyo. Meron bang ganyan lugar dito sa Meron bang ganyan lugar dito sa atin? Bukod tangi yan. Diyan lang yan sa may Kalinan, Tamayong, Barangay Tamayong. Diyan Kita nyo yung ganda na yan, mga bossing. Tingnan nyo yung mga size ng yung spacing ng mga pine tree, pantay-pantay. Alam nyo kung bakit? Kasi tao gumawa Man-made yan. Ayan makikita mo, Femorioka, salamat Femorioka dyan sa Japan, mabuhay ka. May overlooking sa sa Davao City. Tingnan mo yung mga halaman, tingnan mo yung mga bulaklak, di ba? Meron bang ganyan ang administrasyon ni Bongbong? With all the money of yung taxpayers' money, ayan. Ngayon nagtataka kayo, saan napupunta yung mga fundraising ng KOJC? Yung mga pagtitinda nila ng mga produkto nila, saan napupunta? Diyan. Nakita niyo yan, yung mga naghahalaman na yan, puros mga members yan. Yan ang ministry nila, paghahalaman. Iba-iba sila ng mga ginagawa, mga bossing. Kita mo, yung ganda ng bulaklak na yan, tao ang gumawa niyan, hindi yan kaya ng nature lang. Kaya kita niyo yung kulay, yung layering, itsura. Meron bang ganyan sa Pilipinas? Ito, nakita niyo yung itsura niya. Kahit sa Baguio, walang ganyan, mga boss. Sa Tamayong lang meron yan. Sa KOJC lang meron yan. Tapos,
kung makapanita kayo sa KOJC, kung makapanita kayo kay pastor na parang inaabuso ni pastor yung mga miyembro niya, ikita nyo kung ano ang ginawa ni pastor para sa mga miyembro niya. Alam nyo ba itong mga property na nakikita nyo, lahat ng yan? Alam nyo ba na bawat miyembro ng KOJC, sila may-ari niyan? Kahit na yung isang miyembro nagwawalis lang, yung nagkita nyo nagbubungkal ng naghahalaman, alam nyo ba na isa siya sa may-ari ng lahat ng mga properties na yan? Oh, yan yung gustong angkinin ng gobyerno. Kaya nila gusto si Pastor Apollo Kibuloy na i-extradite kasi sampal eh. Sampal si pastor sa mga pagmumukha nitong mga hayop na mga nasa gobyerno, mga magnanakaw. Kasi hahanapan sila eh. O BBM, asan yung pera natin? O bakit si pastor walang pera ng taong bayan? Bakit may mga ganun siyang property? Bakit meron siyang kingdom na sobrang laki? Bakit meron siyang Glory Mountain? Bakit meron siyang Prayer Mountain? Bakit tayo? Wala man lang ganun. Bakit si pastor napapakain niya yung kanyang mga miyembro? Napapag-aral niya yung kanyang mga miyembro? May pera ba ng gobyerno? Tapos kung batikusin niyo siya, akala niyo nagnakaw siya ng pera ng taong bayan? Wala kahit isang kusing ng pera ng taong bayan na ginastos diyan. Pera ng simbahan nila yan. Kaya kung tinatanong niyo saan napupunta ang simbahan, nandito. Hindi lang kasi sila mayabang eh. Hindi lang nila pinapakita. Pero mga bossing, ilang ektarya yan na lupain. Marami pa silang hindi nadidevelop. Tapos, yung mga patubig dyan sa barangay na yan, sila din ang gumawa, kaya malinis na yung mga tubig na iniinom ng mga tao dyan galing sa ilog dyan dyan sa bundok. Ganyan ang ginawa ni pastor dyan sa barangay na yan. Kahit hindi naman siya kapitan ng barangay, kahit hindi naman siya opisyal ng barangay, pero nakinabang yung buong barangay nung pinaganda ni pastor ito, hindi na sila binabaha dyan sa lugar na yan. May pera ng taong bayan? Wala. Pwede bang makapasok ang outsider dyan, Boss Dada? Actually, hindi pa nila ito binubuksan. Para lang ito sa mga members nila. Kaya ang may-ari nito sila eh. Private man ito. So hindi ito binubuksan sa maraming tao kasi nga mababalahura eh. Kung ang tao hindi disiplinado katulad ng mga taga KOJC, masisira to. Baka magputas-pitas na mga bulaklak dyan. Baka magbandal-bandal, magyosi, magtapon dyan, mahirap. So, kita nyo naman kung gaano kaganda yan. So, sa ngayon, sa kanila yan. Ngayon, kung gusto nyo makapasok dyan, makita yan, ma-experience yan, sasanib kayo sa kanila. Ganun lang naman yun. Pero for now, pinapakita ko lang ito sa inyo para lang para lang maintindihan ninyo na posible pala yung mga ganitong klase kung zero corruption. Kung ang isang leader hindi magnanakaw, kung ang isang leader gusto niya yung ikabubuti ng mga nasasakupan niya, pwede pala ito. Kaya gusto nila si pastor ipatapon sa ibang bansa. Gusto nila ikulong si pastor, kaya nila sinisiraan si pastor kasi ayaw nilang lumabas itong mga ito. Kasi mahahalata yung incompetence, yung pagiging incompetent nila eh. Mahahalata na magnanakaw sila, mahahalata na wala silang gusto para sa bayang Pilipinas kundi pang sarili nila. Habang nakikita nila na paunlad ang KOJC, nakikita nila si pastor as threat sa kanila, sa mga pagnanakaw nila. Kasi may ihahambing si pastor. Hindi man siya politiko, walang pera ng taong bayan. Ikaw, politiko ka, mayaman ka na, may pera ka ng taong bayan. Presidente ka pa, tapos wala tayong ganito. Hindi ba? Kita nyo yung ganda na yan, mga bossing. In case pastor has been thrown in the US, I think President Trump may plano para ipadala si pastor sa US, just asking and wondering. Mamaya pag-uusapan natin yan, pero gusto ko lang makita ninyo kung ano ang potensyal ng Pilipinas kung hindi magnanakaw ang mga namumuno. Sobrang dami ng pera natin. Sobrang lawak ng mga lupain natin. Kung aalagaan mo lang ang kalikasan natin, marami sana tayong ganito. Sa dami ng pera ng taong bayan, marami sanang mga ganitong lugar sa atin. Kaya lang ang problema, puros mga ganid yung mga nasa gobyerno, yung pera ng tao, feeling nila pera din nila. Ganito ang itsura ng isang lugar na walang korupsyon. Kaya hindi kami nagsisi na nung ikinampanya namin si pastor, maganda ang adhikain ni pastor sa bayang Pilipinas. Napakaganda ng kanyang gustong mangyari sa bayang Pilipinas. Ganito yung gusto niyang mangyari sa bayang Pilipinas. Nakita niyo ang ganda na yan, di ba? Self-sufficient sila dito. Yung mga kinakain, mayroon ditong nakatira at least mga 2,000 tao dito sa sa property na ito. Sila yung nagme-maintain yan. Sila yung may-ari nitong property na ito, sila nagme-maintain. Ngayon, dito, nandiyan lahat. Mga kinakain nila,
nandito nila lahat ng kinakain nila dito, kinukonsume nila dito, tinatanim nila diyan. Maganda ang food security ng KOJC. Kaya nilang mabuhay kahit na na 3 taon silang hindi magtrabaho. Secured yung kanilang yung kanilang pagkain. O kaya nga lagay mo si pastor sa Department of Agriculture, sigurado ako yayabong ang Department of Agriculture. Imbis na sana pinapakulong yung si pastor, sa totoo lang. Ito sa totoo lang sa gobyerno, alam ko nanonood kayo. Imbis na tinatarantado niyo si pastor, why not pumunta kayo kay pastor tapos hingan niyo siya ng tulong. Pastor, tulungan mo naman kami. Ayusin naman natin yung Department of Agriculture. Pastor, tulungan mo naman kami, ayusin naman natin yung DPWH. Nakita niyo yung mga kalsada nila? Sila lang din ang gumawa niyan. Walang ibang contractor dyan, kundi sila lang din. Sila lang ang gumawa niyan. O pastor, ang ganda ng mga kalsada rito. Ba't walang landslide dito, pastor? Ba't sa Baguio landslide ng landslide? Ba't dito bundok din naman, hindi nagla-landslide? O bakit hindi niyo siya kausapin? Pastor, tulungan mo naman kami para ano bang gagawin namin dito para hindi mag-landslide to? Kasi yung bundok mo doon sa Davao, wala man kami balitang nagla-landslide yun. Dito hindi Pag matino kang tao dito, threat ka. Pag maayos ka dito, maganda ang ginawa mo, pucha, pakukulong ka nila. Ganun ang style nila. Imbis na sana, puntahan ko si pastor, kausapin ko, tulungan mo naman ako para anong idea, matutulungan mo ko dito sa mapalago natin ito. Hindi Ang tingin nila sa mga matitinong tao dito sa Pilipinas, kalaban Di ba? Kita mo yung ganda niya. Kita mo yung kalsada. Kita mo yung kalsada, yung gutter. Tingnan mo yung curb. Di ba? May standards yan. Ang gawa ng KOJC. Sila lang yan. Kung kaya nga nila ng sila. Yung pa kaya? Yung gobyerno pa kaya na may sariling pera. Di ba? So marami tayong potensyal. Kailangan lang talaga humanap tayo ng mga leader na katulad ng mga ganitong leader, katulad ng leader ng KOJC. Dapat yung mga leader natin na hinahanap sa gobyerno, kung hindi man siya, at least man lang yung qualities, katulad ng mga qualities na meron siya. At least di ba? Gusto ko lang na ipakita yan sa inyo, mga bossing, para naman meron kayong idea. Kasi sinasabi nyo, wala nang pag-asa Pilipinas. Wala nang pag-asa bayang Pilipinas. Hindi. Meron pa pong pag-asang bayang Pilipinas. Kasi nagawa nga ni pastor sa kanilang simbahan Ibig sabihin, kayang gawin ng gobyerno natin sa atin. Palalakihin mo lang naman May pera. Mantakin mo, taon-taon may pera ka. Magkano pera? 7 trillion. Sa 7 trillion na pera na yan, marami ka nang magagawa. Sabi ko nga sa iyo, yung 7 trillion, ibigay mo kay pastor, baka buong Pilipinas, pagandahin yan. Baka buong Pilipinas parang kingdom. Parang Glory Mountain. Baka buong Pilipinas magkaroon ng napakaraming kingdom katulad ng ginagawa niyo diyan sa Davao. Sabi nga ni Bendo King official, we are not poor, we are plundered. Yun ang problema natin. Yun ang problema natin, mga bossing. Hindi tayo mahirap, pero mga tao dito, magnanakaw ang mga tao rito. Pag-usapan natin yung kanyang extradition. Pakinggan ninyo, mga boss. Inaasahan didesisyonan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika sa mga susunod na linggo. Yan, dahil maganda yung ginagawa ni Pastor, nakikita nila yung mga ginagawa ni Pastor, sampal sa mga mukha nila. Kasi hanapan ka talaga ng tao pag na-expose itong mga ginawa ni Pastor sa simbahan niya. Actually, ang simbahan ni Pastor sa buong mundo. Mantakin mo 240 na cities sa buong mundo. Meron siyang simbahan dito sa Pilipinas. Pinakamalaking simbahan niya nandiyan sa Davao City. Tingnan mo yung ginawa niya sa Davao. Nakita niyo yung ginawa niya sa Davao City. Mga properties yan. Walang pera ng gobyerno. So every time na nakikita nila yan, naiinggit sila. Takot na takot sila kay Pastor. Threat talaga si Pastor. Kasi pag lumabas lahat ito sa tao, halimbawa, yung mga properties na yan, binuksan sa taong bayan, at makita na, tinatago pa nila yan hindi pa nila yan pinapagamit sa mga Pilipino. Paano kung binuksan nila yan? Tapos sige, pumasok kayo para makita ninyo. Masama ba talagang leader ito si Pastor? Masamang tao ba talaga ito? Tingnan mo kung anong ginagawa sa amin. Libre eskwela, libre kain, libre bahay, libre ganito. Lahat libre. Masamang tao yan? Maniniwala kayo sa 10 testigo na kung ano-ano yung mga binabato sa kanya, samantalang yung mga testigo na yun, lahat puros may mga bad record sa kanila. Tinanggal nila yun sa simbahan nila dahil masasama ang mga ginagawa. Gumanti lang. Ginamit ng gobyerno. Ayan, katulad yan, si Risa, sabi nung Rene. Dahil galit si Risa dito, dahil ito si Pastor, maraming mga tumulong ito kay Pangulong Duterte para masawata ang NPA. Kaya ayan, tinatrabaho siya. Kita mo si Risa, kinuha yung mga testigo na yan. Yung mga testigo na yan ginagamit nila dyan sa Senado. Yung isa bumaliktad na. Lahat yan, may mga masasamang record yan. Nakalista lahat yan. Yung mga records nila na masama. Pumirma sila.
Pinirmahan nila yung kanilang mga reason bakit sila pinaalis sa simbahan. Lahat yun tiniwalag sa simbahan. Yun yung mga bumaliktad sa kanila. Lahat ng mga miyembro nila ngayon, wala mang reklamo. 8 milyon sila sa buong mundo. Tapos may 10 bumaliktad, putya, paniniwalaan nyo yung bumaliktad. Hindi ba kayo mga gago? So ngayon, eto problema. O may kaso ngayon si pastor dito. Hinarap niya yung kaso niya rito. Hanggang ngayon nakakulong siya. Tapos mahina yung kaso niya dito. Mahina yung kaso niya dito. Anytime soon, dapat si pastor, i-ano na nila to, i-release na nila to. Kasi ang tagal nang hinihiring yung petition to post bail niya . Marami na silang mga ebidensyang pinakita, walang maipakita yung kalaban. Hanggang ngayon ginigipit pa rin siya, hindi pa rin siya binibigyan ng hearing. O ngayon, dahil alam nila na pag nagkaroon ng hearing, baka makumpel yung korte na pagpiansahin nito si pastor o kaya baka ma-dismiss yung kaso. Kasi nga, mahina . Walang ebidensya. Tandaan ninyo, 4 na kaso dyan ha. Na-dismiss na sa Davao. Dismiss na yan. Binuhay lang. Dinagdagan ng isang Nobel. Yung human trafficking. Kaya siya nakakulong ngayon. Human trafficking din yung ginawa kay Harry Roque. Kaya hindi makauwi si Harry Roque dito. Human trafficking din yung ginawa kay Alice Guo. Kaya nakakulong na si Alice Guo. Si pastor, wala man siyang human trafficking. Bakit? Kasi yung sinasabi nila na yung mga miyembro, pinagbibenta, pinipilit magbenta, fundraising man tawag doon. Yung mga miyembro, pinaghahanap ng mga mare-recruit or kung ano man, mare-recruit na mga miyembro ng simbahan nila. Ginagawa man niya ng ibang simbahan. Chris VA USA, mabuhay ka. Ginagawa man ibang simbahan yan. Yung mga misyonaryo, ginagawa man niya, nagbabahay-bahay. Yung ibang mga simbahan, ganun din naman. Nag-offer din naman sila ng mga bagay-bagay, fundraising, nagbebenta sila para meron silang pangtustos sa kanilang mga mga aktibidades sa simbahan. Katulad si pastor, ang dami niyang pinagagandang mga lugar, ang dami niyang pinakakain ng mga miyembro, ang dami niyang pinapaaral ng mga miyembro, ang dami niyang mga pinapakain ng mga miyembro. So normal man yun. Normal man na magkaroon ng fundraising. So kung halimbawa ako, miyembro ako ng simbahang Katoliko, for some time nagbenta rin naman ako ng produkto ng simbahan namin. Nagbebenta ako mga leche flan. Bawat simbahan naman may ganyan, may mga fundraiser yan. Ang sa KOJC, aggressive lang kanilang fundraising kasi nga madami silang plano, madami silang ginagawa. Meron silang 70,000 seating capacity, meron silang eskwelahan, meron silang ganito, napakarami nilang gusto at pangarap para sa kanilang simbahan. Kaya ayan, maunlad sila. Ang problema kung pinupush ka niya na magtinda, pinupush ka niya na kumita ng pera para sa simbahan. Tapos, kinuha niya lahat yung pera na yon. Tapos, inangkin niya lahat yung pera na yon. Buti sana kung ganun. Hindi . Nung nakuha nila yung pera na yon, nilagay nila sa isang sisidlan, Commonwealth sila . Yung pera na yon, mga bossing, na nakukolekta nila, sa kanilang lahat yun. Nilalagay nila sa mga proyekto nila. Dito. Wala man doon napunta kay pastor. Wala man doon pag-aari kahit isa sa mga yan si pastor. Lahat ng property nila, ang may-ari yan, bawat miyembro nila. Ganun sila. Mga walang hiya kayo. So lahat naman tayo ganyan. Ginagawa lang nilang, pinapapangit lang nila yung konteksto, yung istorya para magmukhang masama yung tao. Ngayon, dahil sa gusto nilang mangyari kay pastor, ilalabas na natin lahat ng mga magagandang ginawa ni pastor diyan sa kanyang simbahan para magising yung taong bayan. Kasi nakita na ng taong bayan doon sa 16-day siege kung gaano katitino itong mga tao nito, gaano katatalino, gaano kaayos, hindi mga bastos. Di ba? Tapos ngayon, si pastor na naman, dahil palpak ang flood control, palpak ang impeachment, si pastor na naman. May kaso siya dito ha. Gusto siyang i-extradite sa Amerika. Imagine nyo yan. Pwede ba naman yun? Na ang tao habang ikaw yung Pilipino, ito naman hindi naman dual citizen si pastor, hindi naman siya American citizen. Citizen siya ng Pilipinas. May kaso na siya sa Pilipinas. Umaandar na yung kanyang kaso sa korte. Mantakin mo. Gusto pa siya ipadala sa korte sa ibang bansa. Kung di ba mga gago yung mga yan? Illegal yun . Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan pang pag-aralang mabuti ng pamahalaan ng hiling na extradition ng US government. Nais ng Amerika na malitis ang pastor sa kanilang bansa sa mga kaso nito tulad ng child sex trafficking, fraud at bulk cash smuggling. Sabi ni Jose Castro, may 2 opsyon ng Pilipinas base sa extradition treaty. Ano yung option? Again lahat ng mga ikinakaso na yan kay pastor, lahat siya na-dismiss na dito. Binuhay lang ulit. Yung mga kaso niya dito, tsaka yung mga kaso niya sa Amerika, parehas lang. Pati testimonya ng mga testigo, parehas. Yung testimonya ng testigo rito at tsaka yung testimonya ng testigo doon, parehas.
Parehas lang. Ngayon, nadidismiss na yung mga kaso doon. Nadidismiss na. Akala nyo ba takot na takot si pastor na mapunta sa Amerika? Ang kinakatakot lang ni pastor, mga bossing, is yung rendition. Kasi mahirap kalaban ng Amerika. O, pag kalaban mo ang Amerika, nangyayari na yan. Nangyari na yan sa Venezuela. Di ba, nakita niyo yung presidente ng Venezuela noong nakaraan, bigla nilang kinidnap. Nangyari na yan sa sa ibang mga ibang mga bansa diyan sa Latin America na kinuha nila, tapos habang nasa habang nasa pangangalaga nila, namamatay. O katulad diyan yung Epstein. 'Di ba? Yung Epstein, nahuli nila 'yon, ikinulong nila. O 'di ba namatay sa kulungan 'yun, mga bossing. 'Yun ang problema. Ang problema kasi dito, dahil mahina yung kaso ni pastor sa Amerika at mapapahiya ang Amerika sa kanya, dahil sisingilin talaga sila ni pastor sa lahat. Mantakin mo 8 years. Yung kaso niya na doon, 8 years. Gusto na nung korte doon na solusyonan na 'yun. Kaya nadidismiss na yung mga kaso doon kasi walang ebidensya eh. So imaginein mo, ang nakakatakot lang nito, baka ilipad nila si pastor doon. Tapos may mangyaring masama sa kanya. Either may mangyaring masama sa kanya sa loob ng kulungan, or may mangyaring masama sa kanya habang tinatransport. Kasi tinan mo pag tinusukan ka dito ng cyanide, in-injectionan ka ng cyanide, hindi matitrace sa katawan mo yung cyanide. Ang magiging cause of death mo, alam mo kung ano? Cardiac arrest. Cardiac arrest, mga bossing. Pag tinusukan ka ng cyanide dito sa pagitan ng mga daliri mo sa paa. Christine Singson, praying for all of you there. Thank you very much, mabuhay ka. And kay Padbon, Sir, kailan balik nyo sa Geneva, Switzerland? Malapit na. So pag tinusukan ka sa pagitan ng paa mo, matitrace pa ba yun? Karayom, in-inject yung cyanide. Heart failure ka, mga bossing. Yun ang problema. Baka gawin nila yun kay pastor, tapos wala na. Kawawa naman siya, di ba? Kasi hindi pa siya humaharap sa mga kaso niya doon, hindi na siya makakarating doon ng buhay. Bigyan lang ng assurance ng Amerika na si pastor ay makakarating sa Amerika ng maayos, matiwasay, at kung hindi man siya makakapag-bail doon, siya ay ipapasok sa bilangguan. Mabigyan lang ng assurance yung gobyerno natin, lalong-lalo na yung mga members ng KOJC, na nothing will happen to pastor. Haharapin niya yung mga kaso niya doon. It's been 8 years. For the past 8 years, binabayaran nila yung mga nila doon, yung mga abogado nila doon. Alam niyo ba kung magkano yung abogado ni pastor doon? Ang acceptance fee ng abogado dyan, $250,000. I-compute nyo. $250,000 per case. Ang acceptance fee. Ilan silang dinimanda? Gaano kalaking pera yung binabayad nila dyan sa mga abogado na yan para mag-prepare dyan sa kaso na yan. So lahat ng mga Harvard lawyers ni Pastor Quiboloy dyan na nakadedicate sa mga kaso niya, gigil na sila. Matagal na nilang gustong magkaroon ng time sa korte dyan. Dinelay na nga lang ng dinelay yan eh. Matagal na, before pang mangyari itong siege, matagal nang nire-request ni Pastor yung extradition. Wag lang rendition. Basta extradition, dadaan sa tamang proseso, pupunta ako doon, haharap ako doon ako lilitisin maayos, walang mangyayari sa akin masama, hindi ako mamamatay in between, hindi ako masasaktan sa kulungan. Okay ako dyan, haharapin ko yan lahat. Masayang-masaya ako dyan. Noon pa gusto ni pastor na maayos na yung mga kaso niyan na yan dyan. Kaya lang, nakakatawa lang yung gustong mangyari ng gobyerno rito. Panoorin nyo. Either manatili dito si Pastor Quiboloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, masuspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Quiboloy sa Pwede ba yun? Pwede ba yun sa tingin ninyo? May kaso siya dito, na-arraign na siya dito, meron ng korte na humahawak ng kanyang kaso dito, nag-hearing na sila. So sinasabi ng bobong abogado na ito na pwede munang isuspend yun tapos ibigay siya sa ibang korte para litisin siya doon. So ang ginagawa nila, ayaw muna nilang ma-dismiss yung kanyang mga kaso dito. Kasi napakalaki talaga ng possibility na ma-dismiss yung kaso dito kasi wala talagang ebidensya. So ang gusto nila, before mag-decide yung korte to dismiss the case, cancelin muna natin. I-suspend muna natin, ipadala natin siya doon. Para kung sakali ma-dismiss yung mga kaso niya doon, kasi nadidismiss na yung mga kaso nila doon. Marami na siyang mga kasamahan doon si pastor na nakasuhan na na-dismiss na lahat yung kaso nila. Ma-dismiss man yung ni pastor doon, pag uwi niya dito, nakakulong pa rin siya. Ganun ang gusto nilang mangyari. Ganun ang gusto nilang mangyari, mga boss. Pag uwi niya dito, kulong pa rin siya kasi may kaso pa siya dito eh. O ma-dismiss man siya doon, pag uwi niya rito, hawak pa rin natin siya. Gago, di ba? Hindi pwede yun. At saka tingnan mo ako korte halimbawa. Papayag ba naman ako na hinihiring na namin eh. Tapos ipapadala natin doon? Anong ibig niyo sabihin? Hindi namin kaya dito? Hindi ba tayo hihiring ng mga
heinous crimes dito at kailangan sa Amerika pa. Tapos, magdi-decide ang presidente at magdi-decide ang DOJ. So, ibig sabihin, hawak ng presidente yung mga korte, ganon, kaya hindi pa nakakalabas si Pastor. Ang ibig bang sabihin, ang DOJ, may hawak pa rin sa mga trial courts, hindi naman, prosecutor man lang ang DOJ. Department of Justice, hindi sila, wala silang control sa korte. Ang may control sa korte, Supreme Court. So, ibig ba sabihin talaga nito na ang presidente natin ay hawak ang mga korte, hawak ang mga huwes dito sa Pilipinas? Kaya naman pala si Pastor nakakulong. Kaya naman pala si Pastor hanggang ngayon, 2 taon, magdadalawang taon na siya sa kulungan, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakalabas. Kaya naman pala. Yun ang problema. So dapat hindi pumayag ang korte dito. Hindi pwede yung gusto mangyari ito ni Claire Castro na cancelin muna natin yan. Ipadala natin siya doon. Pag na-dismiss yung kaso niya doon, anong gagawin ng gobyerno natin? I-request natin yung extradition pabalik dito sa Pilipinas. Kasi siya dito? May kaso pa siya dito. Gago kayo. Tarantado. Butsang inang yan. Yung mga ganitong style, si Pangulong Duterte nga, pinadala yan sa ICC. Ito pa kaya, si Pastor? Bendalo ang mga putang ina yan. Kawawa naman yung tao, nakita mo. Gusto nilang mawala si Pastor. Nung una, pinakulong nila si Pastor. Akala nila, guguho ang KOJC. Akala nila, mawawala ng boses si Pastor. Nung nakulong si Pastor, ano nangyari? Merong pumalit, 7 banateros, mga bossing. 7 banateros ang nagsasalita ngayon, kapalit ng isang Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nga nakakapagsalita si Pastor dahil nakakulong, pero napalitan naman ng mga napakaraming mga banateros, bisdakeros, si Katibinag, si Topacio, nandiyan dyan si Attorney Guanzon, napalitan ng maraming mga boses. Akala nila, pag taing-tai sila ikulong si Pastor, taing-tai si Risa Ontiveros, ikulong si Pastor, nung kinulong si Pastor, tapos, nung nakita nila na mahina, gusto naman nila ipatapon sa ibang bansa. Kung di ba mga gago kayo? Kung di ba mga loko-loko tong mga taga-Pilipinas, di ba? May proseso Sabi nung proseso, kailangan pang dumaan yan, yung extradition na yan, dadaan yan sa korte. Pag dumaan sa korte, kung ano ang desisyon ng RTC, meron pang Court of Appeals. Pagkatapos ng Court of Appeals, meron pang Supreme Court. So, ganun kahaba nga abutin ng isang extradition. Tapos gusto nila madaliin, putulin yung kaso dito, tapos ipadala doon. Hindi pwede yun. Kailangan dumaan yan sa tamang proseso. Okay man lang kung saan man yung hearing na yan, okay man lang yan. Gustong i-clear ni Pastor yung pangalan niya doon, gusto rin i-clear ni Pastor yung pangalan niya dito. Kaya nga niya hinarap Walang problema yun. Hindi natatakot si Pastor. Kinulong nyo nga 2 taon, walang kasalanan. Natatakot ba yan? Basta siguraduhin lang natin. Siguraduhin lang natin na pag pinadala doon si Pastor, which is malaki yung chance dahil tarantado itong mga nasa Malacanang. Gago mga yan. Walang batas-batas sa mga yan. Malamang sa malamang may padala doon. Ang problema, kapag kasi Pastor, baka madisgrasya while in transit. Okay, huwag kayo mag-alala. Pagka nangyari yan, sasamahan namin si Pastor. Doon kami sa pakpak, sasakay, babantayan namin siya. Walang hiya kayo. Yun lang yun. Wala kaming walang ibang wala namang, hindi naman takot si Pastor Kahit naman haharapin ng Pastor Matagal naman na niyang hinaharap itong mga kaso niya. Hindi naman siya takot sa mga kaso na ito kaya ito, pakinggan niyo yung interview ni Topacio patungkol dyan sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Pasok. Kasi as it goes, coordination po muna yan between the State Department and our Department of Foreign Affairs. Na i-evaluate pa muna nito, and then kung ini-evaluate nila and the extradition is proper under our treaty obligations with the United States, i-endorse po yan sa kagawaran ng katarungan at magpa-file po yung ating General Counsel ng DOJ ng petition for extradition. It is only then na makakatanggap po kami mula sa hukuman ng summons para tugunan po yung petition for extradition. May sinasabi po, attorney, na sa ilalim daw ng extradition treaty, maaring pansamantalang isuko si Pastor Kibuloy sa US para litisin. Plano ho ba niyong questionin ito kung sakaling humantong sa posibilidad na ito ang senaryo? Yun pong temporary surrender ay nasa extradition law po natin yan, which is still Presidential Decree 1069 na 1977 pa po. So, ang hukuman po ang magpapasyan yan kung may temporary surrender. Well, the issue of temporary or precautionary warrant is moot kasi nakapiit naman po si Pastor Kibuloy. Ngunit, sa ilalim po ng ating batas, the decision whether to extradite or not is always judicial in nature. The decision whether to start extradition proceedings is executive. Sa Pasig RTC din po ba ito, kumbaga, tatalakayin, sir, itong request para i-extradite ang pastor? Ay opo, kasi sa ilalim po ng 2025 Rules on Extradition, doon po sa Court of General Jurisdiction kung saan po matatagpuan yung extraditee. So, since nakapiit po si Pastor Kibuloy sa City Jail ng Pasig, Pasig RTC po ito. Okay. So everything is legal. If in case magdesisyon po ang Pilipinas, ang administrasyon na papuntahin po si Pastor Kibuloy sa Amerika, ito po ay katanggap-tanggap din sa batas.
Actually po, as I've said, yung decision po to file a petition is executive. Ngunit yung decision whether or not the extraditee will in fact be extradited ay nasa sa hukuman po yan. At may proseso po yan na nasa 2025 rules nga po ng naiginawad ng ating Korte Suprema. It's a brand new extradition proceedings at mukhang matitesting po yan if ever our executive department decides to go ahead with the extradition of Pastor Kibuloy. Okay, para lang po sa kabatiran naming medyo nalilito na, no? Iba po ba ang mga kaso sa Amerika mula dito sa mga kasong inihain dito sa Pilipinas? Malalaman po namin yan kapag kami po ay nakatanggap ng summons sa RTC. Sapagkat ang petition po, ang among those na attached to the petition for extradition, aside from the treaty and the request ng requesting state, which in this case is the United States, are the warrant or warrants of arrest and the indictments or yung tinatawag po dito sa ating jurisdiction na information. Doon po nakalagay yung elements of the crime at doon po natin malalaman kung may duality o pareho po yung krimen na ito po ay nililitis Amerika kaysa po dito sa ating local courts. Ayun, okay. So, are we talking about personalities o mga gobyerno po ang naghain po ng kaso? May mga personalidad po bang nagreklamo na maaaring pareho o iba mula sa Pilipinas at Amerika? Hindi po natin malalaman yan kasi nga po malalaman lang po natin yan kapag nagkaroon na po ng petition. At kapag yan po ay nangyari, then that will be the time that we as the counsels for the extraditee will be entitled to a copy of all the documents na supporting documents na ipinadala po ng Estados Unidos dito sa atin. At doon po namin susuriin kung... Ito nga yung sinasabi ko lagi natin sinasabi to na galit na galit tayo sa China, yung assertion ng China dyan sa South China Sea, ayaw natin ibigay. Pero ang hilig naman natin magbigay ng mga kababayan natin sa ibang lahi. 'Di ba? Ano 'yun? Okay, meron kaso doon, wala mong problema 'yon, pero may kaso rin siya dito Dumaan tayo sa tamang proseso. Kailangan matapos muna yung mga kaso niya dito, maremedyohan muna yung mga kaso niya dito, tapos harapin yung mga kaso doon. Kasi in the first place, kung gusto niyo palang mapadala sa doon, katulad ng ginawa niyo kay Pangulong Duterte, kaya nga hindi kinasuhan si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas Kasi pag kinasuhan mo si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, hindi mo siya pwedeng ipadala sa ICC kasi may kaso siya sa Pilipinas. So ngayon, ang ginagawa nila, si Pastor may kaso dito sa Pilipinas, hindi mo siya pwedeng i-extradite. Kailangan matapos muna lahat ng mga kaso niya dito, either guilty or acquitted, bago siya pwedeng ipadala doon sa ibang bansa para litisin. Tama, mali? Ganun dapat. Dumaan tayo sa tamang proseso. Hindi takot si Pastor na harapin yung mga kaso na yan. Kasi nga, alam niya sa sarili niya, wala siyang kasalanan. Kaya pag humarap siya sa Amerika, alam niya, madidismiss siya. Akala niyo ba takot na takot si Pastor doon? Mas okay na ipadala si Pastor doon Sa totoo lang, para sa akin Kasi doon, patas ang batas doon. Walang impluensya o hindi na i-impluensyahan yung mga korte doon katulad ng mga dito sa Pilipinas. Kasi katulad ng sinasabi ni Claire Castro pag pumirma ang presidente, ika-cancel yung kanyang kaso rito o ang tawag diyan, isususpend muna, tapos ipapadala siya doon. Ngayon, pag natapos yung mga kaso niya doon, na-dismiss yung mga kaso niya doon, hihingin siya ulit ng Pilipinas para ikulong ulit dito kasi may kaso pa siya dito Gago lang, di ba? Maganda, ayusin muna yung kaso dito, tapusin muna yung kaso dito, i-dismiss na kung kailangan i-dismiss, tapos i-extradite natin siya doon para maharap din niya yung mga kaso niya doon. Basta bigyan lang ng assurance na walang mangyayari sa kanyang masama. Kasi ang korte doon, just, ang korte doon fair. Talagang hindi katulad dito. So mas maayos doon. Ang mga kulungan doon, di hamak na mas maayos dito. Yung kulungan ni Pastor, naku po, nanlilimahid, ang baho. Grabe. Kawawa talaga, hindi deserve ng isang tao na ganyan ang ginawa sa kanyang buhay, sa kanyang mga miyembro, tapos ikukulong mo sa ganun na wala namang kasalanan kasama ng mga iba pang may mga kaso dyan. Kawawa talaga. So ngayon, doon sa Amerika, maganda man mga kulungan doon. Parang kulungan ni Pangulong Duterte dyan sa Hague, maayos, maganda. Kasi ang human rights doon ng mga preso ay talagang binavalue ng gobyerno. Walang impluwensya ang gobyerno, FBI, DOJ nila, walang impluwensya yun doon sa mga korte ng Amerika. So, mas mabibigyan si Pastor doon ng patas na paglilitis, hindi katulad dito na putyang ina, mga senador, ang nagkakaso sa kanya, putya, paano ka mabibigyan ng patas na paglilitis kung ganun kalalakas yung mga nagkakaso sa'yo? Di ba? Pareho po yung complainants, pareho yung nature ng offense, at kung karapat-dapat pa na para sa aming pananaw ay dalhin si Pastor Kibuloy sa Amerika, gayong nililitis na naman po yung kanyang kaso dito sa Pilipinas. Attorney, kapag halimbawa umabot na sa Pasig RTC itong petition for extradition, will it take precedence over the discussion of the main charges po sa korte? Hindi po. That can proceed simultaneously po.
Iba naman po yung usapin doon sa korte natin if you're referring to the criminal cases. They will go on as scheduled. Pero ito po, may sarili pong process ito or procedure. Itong extradition, may sariling timeline, may sariling order of business kung sino magpipresenta ng ebidensya at mga dokumento. Pero mukhang sa timeline... Sanay si Topacio. Tandaan nyo si Topacio ang abogado ni Arnie Tevez nung ini-extradite siya from Timor-Leste. Attorney, medyo matatagalan pa ito kasi doon sa nabanggit po ninyong rules for extradition ng Supreme Court, merong pinapayagang appeal stage pa sa Court of Appeals kung sakasakali anumang maging desisyon ng local court. Meron po, pero alam niyo naman po, nakalagay din po dyan sa 2025 rules, parang summary or abbreviated po ang proceedings. Meaning to say that the court trying the extradition case at the first instance is bound by strict timelines. In fact, nakalagay po nga dyan within 30 days after the last witness is presented, dapat magdesisyon na ang RTC. At yung appellate process po para sa Court of Appeals ay within 10 days. So, medyo hindi po siya katulad ng full-blown trial na criminal case or a civil case na medyo matagal po. Ito po, medyo summary po o mabilisan. Ang sabi din po ninyo, parang invento lang or trumped up ang mga kaso laban kay Kibuloy. Ano po ang konkretong ebidensyang mababanggit natin para sabihin may political motives po sa likod ng mga ito? Actually po sa extradition case, ay ang DFA po ang nagdedetermine kung politically motivated. Yes, sino ba ang DFA ang ambassador ng USA? Ang ambassador ng US ng Philippines to the US, pinsan ni Romualdez. Pinsan ni Bongbong Marcos. Ang ina niyan. Kupal, di ba? Under the general principles of international law with respect to extradition, talagang hindi pwede ang politically motivated cases. Ngunit, it is not up to us in an extradition case. Ang DFA po ang magdedetermine yan, ang executive. Ang i-determine lamang po ng extradition court, very limited po ang jurisdiction ng extradition court, is whether or not extradition is proper under the circumstances. Wala pong i-determine ang RTC at the first instance or even the appellate court with respect to the guilt or innocence of the extraditee. Okay, but for you, in your opinion, it is politically motivated. Yes, para sa amin po, but of course, ang magdedetermine po niyan ay ang ating Department of Foreign Affairs. As to the allegation na trumped up, ayoko naman po magkomento since the case is already being tried. I would not want to be violative of the sub judice rule. Attorney, ano po ang mga pagkakatulad at pagkakaiba na nakikita ninyo sa kaso ni Pastor Kibuloy sa pag-aresto at pagsuko kay former President Rodrigo Duterte sa ICC? Dito po ang isang malaking pagkakaiba ay at least po ito ay dinadaan sa korte na dapat po nilang ginawa doon kay Pangulong Duterte. Sapagkat nakalagay po sa ating saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun po, ang due process niyan ay yung korte. He has to be heard. Hindi pwedeng desisyon ng executive lamang na siya ay dakpin, isakay sa eroplano at padala sa ibang bansa. Yun po ang naipagkait kay Pangulong Duterte na hopefully ay hindi po maipagkait kay Pastor Kibuloy sa pagkakataong ito. This is the proper way to do it. At sa prosesong ito ng extradition at potential extradition ni Pastor Kibuloy, ano ang magiging papel ng Pangulo? Siya pa rin ho ba ang may final say kung dapat ipadala si Pastor Kibuloy sa Amerika? With respect to the initiation po o yung pag-umpisa ng extradition, ehekutibo po yun. Because number one, ang secretaries ng Department of Foreign Affairs at yung Secretary of Justice ay nasa ilalim ng Pangulo under the alter ego doctrine. They are subjected to the direct control and supervision of the President. Number two, it is a Hornbook doctrine that the President of any country is the architect of the foreign policy of that particular country. So, yung pag-umpisa po, to start the ball rolling, so to speak, that is executive. Ngunit, yung final say as to whether or not extradition should be granted is judicial in nature. Kaya nga po, yung Supreme Court po natin ang naggawad ng mga patakaran o procedure para ito ay maipatupad at meron pong ibinigay na appellate process. Korte din po, Court of Appeals. And it is our contention na it can even reach the Supreme Court on pure questions of law or under the expanded jurisdiction, judicial power as incorporated in the 87 Constitution. Kumusta ho pa pala si attorney si Pastor Kibuloy? Nakausap niyo na ho ba siya patungkol dito sa balitang may request for extradition ng Amerika? Opo, we are in constant communication with him through the proper channels. Unfortunately, I am not at liberty to discuss kung ano pong napag-usapan because that will fall behind the mantle of lawyer-client privilege. Opo, pero health-wise, he is healthy naman po siya. Yes, he is healthy in both body and mind. He is in a good mood and his fighting spirit is undiminished because it is rooted in the faith in the Lord and in the principles of justice and righteousness as stated in the Bible. Ayan, okay. Marami pong salamat sa inyo. Ayan, di ba? So, yan yung natin. Yan lang naman ang request natin sa Amerika.
Babantayan namin itong maigi. Okay man lang sa amin. Sige, kung papadala, kung talagang demonyo gobyerno natin, tarantado talaga ang gobyerno natin at ay pamimigay na naman nila ang isang kalahi natin sa ibang korte para itry. Although kaya naman natin siyang itry dito sa mga kaso niya dito. O kung ibibigay man siya doon, hindi naman tayo natatakot dyan. Kasi nga, hindi ka naman matatakot kung ikaw ay inosente. Yun lang talaga. Ang kinakatakot lang natin is in between while in transit. Kasi ang magta-transit, ang maglilipad sa kanya doon, either CIA or kung sino man. Pero delikado yan. O baka mamaya biglang lumilipad tapos biglang bumula bibig ni pastor sa eroplano. Yung pala tinurukan na nila ng kung ano-ano. Tapos biglang dideklara nila, na cardiac arrest siya while binabiyahe. Ayan, putang ina, hindi pwede yan. Dapat, putang ina yan. Lahat ng mga mangkukulam at saka lahat ng mga manananggal dito sa Pilipinas, putya, sigurado ko susugurin niyang Amerika na yan. Yari kayo, kukulamin namin kayo pag may nangyaring masama dyan kay pastor. Haharapin naman ni pastor lahat yan. Dito nga, hinarap niya. Kahit nga mahirap ang sitwasyon niya dito sa kulungan, kahit wala siyang kasalanan, hinaharap nga niya yung kaso niya dito, kaya nga siya sumuko eh. Diyan pa kaya sa Amerika? Dyan sa Amerika, patas ang batas dyan. Maayos ang dyan. Maayos ang patakaran dyan. Hindi na-impluensyahan ng pamahalaan yung mga korte dyan sa Amerika. So, ako, either way, maipadala si pastor doon or hindi, naniniwala ako na soon, he will be free and soon, he's going to be traveling the whole world again at ipinapakalat ang gospel ng Panginoon. Sangka! Sabi ko sa inyo, hindi naman siya ang kalaban ng Pilipinas eh. Kalaban lang man si pastor ng mga terorista, komunista, NPA, tsaka mga magnanakaw sa bayan eh. Yun naman kalaban ni pastor. Wala naman kalaban si pastor. Ang kalaban naman ng isang pastor yung mga masasamang loob, yung demonyo. Kalaban naman ng langit yung impyerno eh. So kung sino man yung mga tumatrabaho kay pastor ngayon, sigurado tayo alagad ng impyerno yan. Alam nyo naman na hindi magwawagi ang mga kampo ng kadiliman sa kabutihan. Di ba? So malalagpasan natin lahat yan. Lahat, kahit tayo, lahat na nangyayari sa atin ngayon, itong ginagawang panggigipit sa atin ng mga nasa gobyerno, lahat yan, malalagpasan natin yan. Keep the faith. Dasal lang. Kapit lang, tatag lang. Di ba? Maraming salamat mga bossing ha. Makita-kita tayo ulit sa susunod na vlog ha. Bukas, manood tayo ng impeachment. Tingnan natin kung ano mga kabobohang mangyayari na naman dyan. And then, re-reactionan natin yan ulit pagkatapos ng impeachment. Okay, so I'll see you again next vlog. God bless us all and God bless the Philippines. The next performance will start momentarily.